Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 1879-86. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang mga tao sa lower province ng Dao Marshall Saint Land ay hindi inaasahan na ang Devil Seal tablet na nasa pag-aari ni Alvin ay aagawin ng isang powerhouse mula sa upper province, kaya hindi nagtagal pagkatapos nilang malaman na siya ang may hawak ng Devil Seal tablet at siya rin ang Young Mansion Master ng Asher Cloud Mansion. Kung hindi ibinunyag ng Young Mansion Master ng Asher Cloud Mansion ang kanyang pagkakakilanlan, hindi siya target ng powerhouse mula sa upper province at ang Devil Seal tablet ay mananatili pa rin sa kanyang pag-aari, maraming tao ang nag-iisip. Ang kanyang pagkakakilanlan ay tiyak na malantad sa sandaling nagpasya siyang tuparin ang 5 taong kasunduan sa angkan ng dragon. Gayunpaman, ang pagkakataong makapasok sa Saint Land ng angkan ng dragon, ang Dragon Cleansing Pool, ay tila hindi katumbas ng halaga kapalit ng pagkawala ng Devil Seal tablet. Tama. Kung ako sa kanya, mas gugustuhin kong i-forfeit ang 5 taong kasunduan at panatilihin ang Devil Seal tablet. Sino ang nakakaalam? Ang Young Mansion Master ng Asher Cloud Mansion ay maaaring pinagsisisihan din ang kanyang desisyon. Halos ang buong lower province ng Dao Marshall Saint Land ay nagkagulo. Ang kanilang mga talakayan ay tungkol kay Alvin. Natural, ang Mountain Shade Black Market at ang Dragon Clan ay nakatanggap din ng balita tungkol dito. Nakuha ba ito ng napakabilis? Nang marinig ito ni Leader Dugo mula sa Mountain Shade Black Market, medyo nagulat siya. Hindi na siya nagulat na inagaw ito, pero nagulat siya nang mabilis itong naaga. Noong panahong iyon, nang tuparin ni Alvin ang 5 taong kasunduan at ihayag ang kanyang pagkakakilanlan, alam niyang hindi magtatagal ang Devil Seal tablet sa pag-aari ni Alvin. Dahil dito, hindi niya pinagnanasaan ang Devil Seal tablet dahil alam niyang hindi niya ito mapoprotektahan. Sa harap ng mga powerhouse na iyon mula sa upper province, kahit siya, ang leader ng Mountain Shade Black Market, na malawak na kinikilala bilang isa sa 2 pinakamalakas na lalaki sa lower province ng Dao Marshall Saint Land, ay hindi karapat-dapat kung ikukumpara. Karapat-dapat siya. Sa Dragon Clan, bukod kay clan leader Dasla na nanatiling tahimik, ang grupo ng 5 Clawed Divine Dragons, kasama ang Enforcement Elder Chadrick, ay nasiyahan sa kasawian ni Alvin. Kinasusuklaman nila ang binata na pumatay sa magiging clan leader ng kanilang Dragon Clan at nakakuha ng pagkakataong makapasok sa Saint Land ng kanilang Dragon Clan, ang Dragon Cleansing Pool. Nais nilang mapatay siya kapag inalis sa kanya ang Devil Seal tablet. Nakipagpulong si Alvin sa isang mabait na powerhouse mula sa upper province. Tama. Kung hindi, hindi siya mabubuhay. Marahil, ibinaba niya ang kanyang sarili at humingi ng tawad sa powerhouse mula sa upper province bago niya ibinigay ang Devil Seal tablet gamit ang kanyang 2 kamay. Ang grupo ng mga elder ng 5 Clawed Divine Dragon ay nag-usap sa kanilang mga sarili, tinutuya si Alvin. Ang balita ay patuloy na kumalat ng palayo bago pa man marinig ng halos buong lower province ng Dao Marshall Saint Land ang tungkol sa bagay na ito. Sa malayong 6th rate na Saint Nation, ang Windfall Nation, matagal nang kumalat doon ang balita tungkol kay Alvin bilang Young Mansion Master ng Asher Cloud Mansion at ang Devil Seal tablet na nasa kanya. Gayunpaman, dumagsa pa rin ang mga bisita sa looban ng Sito Clan. Ang lahat, kabilang ang mga miyembro ng Imperial Family ng Windfall Nation, ay sunod-sunod na bumisita. Natural, wala sila roon para bisitahin ang clan leader ng Sito Clan o ang matataas na opisyal doon. Sa halip, pumunta sila upang bisitahin ang pamilya at mga kaibigan ni Alvin tulad nina Arwin, Wilbur, at iba pa. Buong araw nilang in-entertain ang mga bisita na malaya lang sila pagdating ng gabi. Lahat sila ay sobrang pagod. Ilang araw na silang nagpapasaya sa mga bisita. Iniunat ni Renz ang kanyang mga paa. Pagkaraan ng ilang sandali, hindi niya naiwasang magreklamo, bagay talaga si Alvin. Palagi niya tayong ginugulat sa iba't ibang paraan. Hindi lamang nakapasok ang kanyang cultivation base sa Divine Saint Stage, kundi pati na rin ang balitang pinatay niya si Diego na nasa Exemplary Saint Stage at siya ang Young Mansion Master ng Asher Cloud Mansion ay kumalat dito. Dapat tayong maging masaya para kay Alvin na ang kanyang cultivation base ay nakarating na sa Divine Saint Stage at siya ang Young Mansion Master ng Asher Cloud Mansion, sabi ni Chad habang nakatingin kay Renz ng walang pakialam. Sa kasalukuyan, nagbago si Chad.
Hindi na siya aloof at hindi malapitan. At least, hindi niya nasabi ang mga ganoong salita noong nakaraan. Tama si Chad. Dapat tayong maging masaya para kay Alvin. Renz, kung sa palagay mo ay masyadong nakakapagod ito, maaari mong palaging ipagpaumanhin ang iyong sarili na libangin ang panauhin mula bukas, sabi ni Henry kay Renz. Sinasabi ko lang kung ano ang nasa isip ko. Binaril ni Renz si Henry ng masamang tingin bago siya muling bumaantong hininga. Hanggang ngayon, medyo surreal pa rin ang pakiramdam ko. Matatanggap ko ang breakthrough sa kanyang cultivation base dahil siya ay orihinal na halimaw na freak. Hindi ako nakakagulat na nakapasok siya sa Divine Saint stage. Gayunpaman, paano nagkaroon ng malaking pagbabago ang kanyang pagkakakilanlan? Ang iyong Mansion Master ng Asher Cloud Mansion. Anong uri ng puwersa ang pinakamalakas na puwersa ng Asher One of the Two sa Dait's Cloud Mansion? Marshall Saint Land. Nang marating ni Renz ang dulo ng kanyang pangungusap, medyo nanginginig pa ang boses niya. Hanggang ngayon, pakiramdam niya ay panaginip lang ang lahat. Sa kanyang opinyon, si Alvin ay masyadong katawa-tawa hanggang sa puntong hindi siya nang ahas na paniwalaan ang ilan sa mga bagay na kanyang narinig. Hindi ko narinig na sinabi niyang ang kanyang ama ay ang Mansion Master ng Asher Cloud Mansion. Si Henry ay ngumiti ng pilit. Marahil, hindi niya alam na ang kanyang ama ay ang Mansion Master ng Asher Cloud Mansion dati. Hindi mo ba narinig na sinabi niya na isa sa mga dahilan kung bakit siya pumunta sa Dow Marshall Saint Land ay upang hanapin ang kanyang mga magulang? Idinagdag muli ni Renz, na curious talaga ako kung anong uri ng ekspresyon ang mayroon siya nang matuklasan niyang ang kanyang ama ay ang Mansion Master ng Asher Cloud Mansion. Ang Asher Cloud Mansion ay hindi isang ordinaryong puwersa kundi isa sa dalawang pinakamalakas na puwersa sa lower province ng Dow Marshall Saint Land. Ngayong pinatay na ni Little Alvin si Diego, maituturing na niya na naipaghiganti niya ang mga miyembro ng Alvin sect na namatay. Makakapagpahinga na sila sa wakas. Bumantong hininga si Wilbur. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito sa kanyang bibig, tumahimik ang lugar. Si Diego na pinatay ni Alvin sa loob ng 5 taong kasunduan ay ang 5-clawed dragon na naglipol sa Alvin sect sa Half Moon Island. Noong mga oras na iyon, halos patayin na rin sila ni Diego. Marahil, hindi man lang sumagi sa isip ni Diego na ang binata na itinuring niyang isang langgam ay papatayin siya pagkatapos lamang ng 5 taon. Sabi ni Jack habang kumikinang ang kanyang mga mata. Nang magsalita siya, baka sa mukha niya ang paghanga. Ang likas na talento ni Alvin ay hindi mahihinuha ng normal na loika. Gayunpaman, talagang kamangha-mangha na pinatay niya si Diego. Humalaklak si Renz. Ano? Hindi ka na magrereklamo tungkol sa pagkakaroon ng mga bisita dahil kay Alvin. Mapanuksong sabi ni Henry. Umikot lang ang mata ni Renz bilang tugon. Malalagay ba sa panganib si Junior Brother? Hindi tulad ni Henry at ng iba pa, mas pinag-isipan ni Arwin ang bagay na ito. Kung tutuusin, dahil natupad niya ang 5 taong kasunduan, nalantad ang kanyang pagkakakilanlan. Natatakot ako, sa sandaling ito, karamihan sa mga tao mula sa lower province ay nalaman na ang Devil Seal Tablet ay nasa kanya. Ang Devil Seal Tablet ay isang sikat na Super Saint Weapon sa 10 Great Saint Weapons ranking. Kahit na ang mga powerhouse mula sa Upper Tablet ay hindi magnanasa dito. Nasa kanya. Seryoso ang ekspresyon niya nang magsalita siya. Natagpuan ito ni Wilbur at ng iba pa na medyo kakaiba. Gayunpaman, nang matapos magsalita si Arwin, lahat sila ay napabuntong hininga. Hindi ko naisip ito. Ngayong binanggit mo ito, Elder Arwin, maaaring nasa panganib si Alvin. Maaaring mabuti kung ibigay niya ang Devil Seal Tablet kapalit ng kanyang buhay kung may dumating na powerhouse mula sa Upper Province. Gayunpaman, sa personalidad ni Alvin, nag-aalala ako na hindi siya madaling sumuko at baka magalit siya sa powerhouse mula sa Upper Province at mapatay. Matalino si Alvin. Sigurado akong naisip na niya ito. Sana lang ay makakatakas siya sa tamang panahon bago dumating ang mga powerhouse mula sa Upper Province. Kaagad, ang lahat, kabilang si Arwin, ay nagsimulang mag-alala tungkol kay Alvin. Nang isipin nila ang sitwasyon ni Alvin, nakaramdam sila ng takot para sa kanya. Sa sumunod na 2 araw, ipinagpatuloy nila ang pagbibigay aliw sa mga bisita gaya ng dati. Gayunpaman, sa 3 araw, nakatanggap sila ng balita tungkol sa nangyari. Lahat sila ay kinilabutan.
Isang powerhouse mula sa Upper Province ang pumunta sa Azure Cloud Mansion at pilit na inagaw ang Devil Seal tablet mula kay Alvin. Okay lang ba siya? Nangyari na rin sa wakas ang kanilang ikinababahala. Okay lang siya. Okay lang basta okay siya. Buti na lang okay na siya. Gayunpaman, nang malaman nilang hindi nasaktan si Alvin, nakahinga sila ng maluwag. Kung ikukumpara sa Devil Seal tablet, natural, nag-aalala sila sa kaligtasan ni Alvin. Ano ang pinag-uusapan ninyo? Sa sandaling iyon nang si Arwin at ang iba pa ay nakahinga ng maluwag, isang boses ang biglang tumunog. Tila sa lahat ng direksyon nang galing, dahilan para hindi nila matukoy kung saan nanggaling ang boses. Gayunpaman, nakita nilang pamilyar ang boses. Bago pa sila makapag-react, may 3 tao na ang nagpakita sa kanilang mga mata. 2 tao ang nakatayong magkatabi kasama ang isang maliit na bata sa hila. Pamilyar na pamilyar sila sa 2 taong magkatabi. Kapatid na Junior. Munting Alvin. Alvin. Young Master. Guru. Nang makita nila ang hitsura ng binata ay agad na nagliwanag ang mga mata ng lahat. Nagulat silang lahat. Hindi nila inaasahan na ang binata na kanilang pinag-aalala kanina ay lilito sa kanilang harapan, dahilan upang muli silang nakahinga ng maluwag. Ang marinig na si Alvin ay hindi nasaktan at ang makita ng kanilang mga mata na siya ay hindi nasaktan ay 2 magkaibang bagay. Okay lang ba ang lahat? Nakangiting tanong ni Alvin. Samantala, si Megan na nakatayo sa tabi ni Alvin at may hawak na 6 o 7 taong gulang na batang lalaki ay tumango kay Arwin at sa iba pa bilang pagbati. Kilala niya silang lahat maliban kay Arwin. Alvin, paano mo nahanap si Miss Megan? Nang makita ni Ren si Megan na nakatayo sa tabi ni Alvin, hindi niya naiwasang mabigla. 80-80. Sa una, pumunta siya sa Greenwavehan Mansion upang hanapin si Nympha. Gayunpaman, nagpadala ang aking ama ng isang tao upang dalhin siya sa Azure Cloud Mansion, sagot ni Alvin sa tanong ni Renz. Gayunpaman, nang maabot niya ang dulo ng kanyang pangungusap, ang kanyang ekspresyon ay agad na naging malungkot habang ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pagpatay. Hindi niya namalayang naikuyom niya ang 2 kamay. Ang taong ipinadala ng kanyang ama para sunduin si Megan ay si Elder Ku. Matingkad pa rin sa kanyang isipan ang paraan ng pagpatay sa kanya. Kahit na ang pagkamatay ni Elder Ku ay hindi direktang nauugnay sa kanya, sa isang tiyak na lawak ay dahil pa rin ito sa kanya. Kung tutuusin, dahil sa Devil Seal tablet na hawak niya kaya dumating si Zoro, ang powerhouse mula sa Black Shetre sect ng Upper Province. Kung hindi dahil sa Devil Seal tablet, hindi sana pumunta si Zoro sa Azure Cloud Mansion, at hindi sana namatay si Elder Ku. Hindi lang iyon, ngunit ang 10 disipulo ng Azure Cloud Mansion ay hindi rin sana namatay. Dahil dito, nakonsensya si Alvin at sinisi ang sarili sa pagkamatay ni Elder Ku at ng 10 disipulo. Kung ito man ay upang hugasan ang kahihiyang dinanas niya o para maghayganti para kay Elder Ku at sa 10 disipulo, nanumpa siya na hindi niya pababayaan si Zoro. Kahit na si Zoro ay isang elder mula sa Black Shetre sect at may suporta ng sekta, siya, si Alvin, ay papatayin siya kahit anong mangyari. Pagdating sa pagmamataas at dignidad, si Alvin ay hindi mas mababa kay Louis, ang dating Palace Master of Heaven pala sa Mystical Sky Mansion. Bagamat hindi niya pababayaan ang kanyang sangkatauhan at linangin ang isang Devil Dao cultivation method tulad ng Devouring Dark Devil technique upang makapaghiganti, hindi ito nangangahulugan na hayaan niya ang kanyang kaaway. Siya, si Alvin, ay may sariling paraan ng paghihiganti. Kung ikukumpara kay Louis, ang pinakamalaking bentahe niya ay bata pa siya. Hanggat binibigyan siya ng oras, naniniwala siyang magagawa niyang habulin o malalampasan pa si Zoro mula sa Black Shetre sect. Sa oras na iyon ang araw na mamamatay si Zoro. Ano? May nasabi ba akong mali? Nag-aalalang tanong ni Renz nang makita niyang may hindi tama sa ekspresyon ni Alvin. Hindi, wala itong kinalaman sa iyo. Nabawi ni Alvin ang kanyang katinoan nang marinig ang mga salita ni Renz at umiling. Pagkatapos, tumingin siya kay Arwin at ipinakilala si Megan sa kanya. Senior brother, this is my fiancée, Megan. Nasabi ko na sa iyo ang tungkol sa kanya dati. Ikinagagalak kong makilala ka, hipag. Nakangiting binati ni Arwin si Megan habang iniisip niya ang sarili, ang ganda mo talaga, junior brother. Senior brother, mabilis na tugon ni Megan.
Alam niya ang posisyon ni Senior Brother Arwin sa puso ng kanyang lalaki kaya hindi siya nang ahas na maging mahinahon. Pagkatapos, inilipat ni Arwin ang kanyang tingin sa maliit na batang lalaki na nakahawak sa mga kamay ni Megan. Kayong dalawa ang batang ito. Ano ang pangalan niya? Tristan. Tristan. Ngumiti si Megan bilang tugon. Alvin, lalo akong humahanga sa iyo. Tumingin si Renz kay Alvin at sinabing, hindi lang langit ang iyong likas na talento, ngunit ang iyong background ay makapangyarihan din. Bukod doon, mayroon kang kasintahang kasing ganda ng isang engkanto at isang bata din. Ikaw ay talagang panalo sa buhay. Lahat tayo ay tao, ngunit bakit mas pinapaboren kita ng Diyos? Medyo bitang tono niya nang magsalita siya. Naturally, madalas siyang nagbibiro. Ang mga salita ni Renz ay nagpatawa rin sa lahat ng naroroon, na naging dahilan upang agad na uminit ang kapaligiran. Senior Brother, Uncle Flair, sigurado akong narinig na ninyong lahat ang balita tungkol sa akin sa ngayon. Ang dahilan kung bakit ako naparito sa pagkakataong ito ay para ibalik kayong lahat sa Asher Cloud Mansion. Kung ikukumpara sa Sito Clan, ang Asher Cloud Mansion ay mas maganda sa lahat ng aspeto, diretsyong sabi ni Alvin. Sinabi niya sa kanila ang layunin ng kanyang pagbisita nang hindi nagpapatalo. Sa Asher Cloud Mansion. Nang marinig ang mga salita ni Alvin, kung ito man ay ang Niger Twins o Henry, agad na nagningning ang kanilang mga mata. Gaya nga ng kasabihan, ang tao ay nagsisikap na tumaas habang ang tubig ay umaagos pababa. Naturally, hindi nila nais na manatili sa parehong lugar magpakailanman, lalo na kung mayroong isang mas mahusay na lugar upang mapabuti ang kanilang sarili. Walang alinlangan na mas mabuti para sa kanila na pumunta sa Asher Cloud Mansion. Nang makita ni Alvin ang mga reaksyon ni Niger Twins at Henry, alam niyang handa silang pumunta sa Asher Cloud Mansion. Kaya naman, lumingon siya kina Arwin at Wilbur at nagtanong, Senior Brother, Uncle Flair, kumusta naman kayong dalawa? Okay lang ako, nakangiting sagot ni Arwin. Maayos naman siyang manatili kahit saan. Gayunpaman, walang duda na ito ang pinakamahusay na manatili sa Asher Cloud Mansion. Wala akong anumang pagtutol, ngunit paano kung bumalik si Irish? Medyo nag-alinlangan si Wilbur. Uncle Flair, ngayon na kumalat na ang balita tungkol sa akin sa buong lower province ng Dow Marshall St. Land, kung ikaw si Irish, ano ang gagawin mo pagkatapos matanggap ang balita? Tanong ni Alvin. Natural, hahanapin kita sa Asher Cloud Mansion. Tama ka. Susundan din kita sa Asher Cloud Mansion. Medyo blunt si Wilbur sa bagay na ito na nag-aalala sa kanyang sarili. Nang marinig niya ang mga salita ni Alvin, agad siyang naliwanagan. Para naman kay Jack at Gold Thug, hindi man lang sila tinanong ni Alvin ng kahit ano. Ito ay dahil alam niya kung ano ang magiging sagot nila. Siguradong susundan siya ng mga ito. Dahil lahat ay pumayag na umalis, susundan ko kayong lahat para magpaalam sa clan leader ng Sito Clan. Matapos magkasundo ang lahat na sumama sa kanya, sumama agad siya sa iba para hanapin ang clan leader ng Sito Clan. Nag-usap sila saglit bago sila tuluyang nagpaalam sa clan leader. Malaki ang pasasalamat ni Alvin sa Sito Clan. Gayunpaman, ang clan leader ng Sito Clan ay tila nagbago sa ibang tao. Bagamat dati ay napakagalang niya kay Alvin, mas pinalaki pa ito ngayon. Natural, alam ni Alvin ang dahilan kung bakit. Dati, bahagya lang siyang mas makapangyarihan pagdating sa likas na talento at lakas. Sa kasalukuyan, hindi lang siya isang Divine Saint Stage powerhouse, ngunit siya rin ang Young Mansion Master ng Asher Cloud Mansion. Ang Asher Cloud Mansion ay parang third-rate na puwersa. Bilang pinuno ng isang ikapitong antas na puwersa, ang leader ng clan ng Sito Clan ay kailangang magbigay ng parehong paggalang sa Diyos. Tinatrato pa niya si Alvin na parang siya ay Diyos. Junior Brother, aalis ka na sa lower province. Pagkatapos umalis sa Windfall Nation, sa kanilang paglalakbay pabalik sa Asher Cloud Mansion, sinabi sa kanila ni Alvin ang tungkol sa kanyang planong pagpunta sa Upper Province. Agad na kumunat ang noo ni Arwin. Oo. Tumango si Alvin bago tumingin sa malayo na may determinadong ekspresyon. May naghihintay sa akin doon. Kasabay nito, isang magandang figure ang lumitaw sa kanyang isipan. Isa pa niyang fiancé iyon, si Kelly. Halos mahula ni Arwin at ng iba pa kung sino ang tinutukoy niya.
Nang marinig ni Arwin ang mga salita ni Alvin, hindi na siya nagkomento sa kanyang mga plano sa pagpunta sa Upper Province. Habang dinadala ni Alvin si Arwin at ang iba pa pabalik sa Azure Cloud Mansion, matagumpay na nakarating sa Upper Province si Zoro, ang elder ng Black Shetre sect na katatapos lang ng passage na nag-uugnay sa Lower Province sa Upper Province. Gayunpaman, natuklasan niya na ang matandang propeta ay nawala sa ilalim ng kanyang ilong. Damn it! Natural, alam ni Zoro na nangangahulugan ito na hindi na niya mahabol ang matandang propeta. Hindi ako makapaniwala na ang bilis ng matandang propeta ay hindi mas mabagal kaysa sa akin. Iisipin na siya lang ang kahalili ng propeta progeny, ang pangalawang absolute sa 7 absolute sect. Siya dapat ang hindi gaanong sanay sa pakikipaglaban. Kung siya ang kahalili ng first absolute, ang Fog Rain progeny, sino ang makakapigil sa kanya noon? Agad na naging seryoso ang ekspresyon ni Zoro nang maisip niya ito. Bagaman ang tatlong dakilang sekta ay hindi gustong banggitin ang yugto ng panahon na iyon, walang duda na ito ay totoo. Noong panahong iyon, ang tatlong dakilang sekta ay kailangang magsanib puwersa para lang mailabas nila ang kanilang kawalang galang na pag-iral. Ang dahilan kung bakit napakalakas ng 7 absolute sect noong panahong iyon ay dahil sa humalili sa langit ng first absolute, ang Fog Rain progeny. Ang humalili sa langit na iyon ay isa rin na nakahawak ng buong panahon sa kanyang mga kamay. Siya ay kilala bilang Sword Saint Berting. Sa panahong iyon, kahit na ang pinakamalakas na powerhouse mula sa bawat isa sa tatlong malalaking sekta ay nagsanib puwersa, hindi sila kalaban niya. Mapalad na ang kinakailangan para sa kahalili ng 7 absolute sects first absolute, ang Fog Rain progeny, ay napakataas. Mula noong panahong iyon hanggang ngayon, walang nakarinig tungkol sa paglitaw ng kahalili ng Fog Rain progeny. Nakahinga ng maluwag si Zoro nang maisip niya ito. Natural, hindi sumagi sa kanyang isipan, kahit na sa kanyang pinakamabangis na panaginip, na ang taong inagaw niya ang Devil Seal Tablet hindi pa lang matagal na ang nakalipas ay ang kahalili ng Fog Rain progeny ng panahong ito. Bukod sa first absolute, the Fog Rain progeny, may tatlong iba pang absolute sa 7 absolute sect na mahusay sa labanan. Kratos, Blazing Phoenix, at Didymus. Hindi lang iyon, ngunit may isang absolute na napakahusay sa stealth. Siya ang hari sa dilim. Ungol ni Zoro. Batay sa kanyang mga salita, malinaw na mayroon siyang tiyak na kaalaman sa 7 absolute sect. Ang 7 absolute sect ay pinaghiwalay sa 7 absolute. Unang absolute, ulan ng hamog. Pangalawang ganap propeta. Ikatlong ganap Kratos. Ikaapat na ganap madilim na anino. Fifth absolute, nagliliyab na phoenix. Ika-6 na ganap Didymos. Ikapitong ganap pulang alikabok. Ang first absolute, Fog Rain, ay palaging pinuno ng kaluluwa ng 7 absolute sect. Ang ikalawang absolute, ang propeta, ay parang isang pantas o isang militar na tagapayo na mahusay sa panghuhula. Ang 7th absolute, Red Dust, ay dalubhasa sa pagkolekta ng katalinuhan. Ito ang anchor at ang pangunahing supling ng 7 absolute sect. Ang 3rd absolute, Kratos, the 5th absolute, Blazing Phoenix, at ang 6th absolute, Didymus, ay ang tatlong absolute na pinakasanay sa pakikipaglaban sa 7 absolute sect bukod sa first absolute, Fog Rain. Para naman sa 4th absolute, Dark Shadow, tulad ng pangalan nito, nagtago ito sa kadiliman tulad ng anino ng isang Grim Reaper. Siya ang hari ng stealth at assassination. Hanggang ngayon, magdudulot pa rin ng kaguluhan ang sekta na ito sa tatlong malalaking sekta ng Upper Province kung may kaunting bakas man lang sa kanila. Dahil nakabalik na ako sa Upper Province, mas mabuti pang bumalik ako sa Black Shetre sect at angkinan ang pagmamayari ng Devil Seal Tablet. Kapag nakilala ako ng Devil Seal Tablet bilang master nito, wala pang 100 Devil Cultivator ang makakalaban ko sa Upper Province ng Dao Martial Saint Land. Bulong ni Zoro sa kanyang sarili habang siya ay bumalik sa Black Shetre sect. Tungkol naman sa Azure Cloud Mansion at Alvin, matagal na niyang nakalimutan ang tungkol sa kanila. Matagal na niyang hinabol ang matandang propeta kaya't ang galit na nararamdaman niya sa Azure Cloud Mansion ay matagal nang nawala. 1881. Bagamat nagawa ni Alvin na maging isang 9-clawed Dragon Warrior, hindi ito nangangahulugan na si Zoro ay natatakot sa kanya. Natatakot lang siya sa 9-clawed Divine Dragon na umalalay sa kanya.
Hindi lang iyon, sa mga mata ni Zoro, si Alvin ay parang langgam lang kahit siya ay isang 9-clawed dragon warrior. Sa kasaysayan ng Dao Martial Saint Land, mayroong maraming 7-clawed dragon warriors at 8-clawed dragon warriors na walang nagawa. Ito ay dahil ang pagkakaloob ng kakayahang mag-transform sa isang dragon warrior ay hindi nangangahulugan na ito ay magtataas ng likas na talento ng isang tao. Kailangan pa rin nilang umasa sa kanilang sarili tungkol sa likas na talento. Ang kakayahang mag-transform sa isang dragon warrior ay magbibigay lamang sa kanila ng mas malaking kakayahan sa pakikipaglaban. Kunin halimbawa si Alvin. Bagamat ang kanyang lakas ay kapantay ng isang Divine Saint Stage Powerhouse, imposible para sa kanya na labanan ang isang Quintessential Saint Stage Powerhouse kahit na maaari siyang mag-transform sa isang 9-clawed dragon warrior at gamitin ang lahat ng mga diskarte sa kanyang arsenal. Hindi na kailangang sabihin, ganap na imposible para sa kanya na labanan si Zoro na nakapasok na sa Saint Celestial Stage. Sa opinyon ni Zoro, ang likas na talento ni Alvin sa Lower Province ay maaaring ituring na hindi masyadong masama, ngunit talagang hindi ito gaanong halaga. Bagamat walang maraming mga batang powerhouse sa Upper Province ng Dao Martial Saint Land na may mataas na likas na talento tulad ni Alvin, hindi sila bihira. Bukod dito, siya ay nasa Intermediate Exemplary Saint Stage noong siya ay edad ni Alvin. Dahil dito, hindi niya akalain na maaabutan siya ni Alvin, lalo pa siyang hihijitin. Dahil hindi niya ito kayang habulin, natural, hindi rin siya nag-alala tungkol dito. Alam na alam niya ito nang iligtas niya ang buhay ni Alvin. Kung naisip niyang may potensyal si Alvin na maabutin siya, hindi sana siya nagpakita ng anumang awa at papatayin niya si Alvin kahit na nanganganib ang galit ng isang 9-clawed Divine Dragon. Masasabi ng isa na dahil minamaliit ni Zoro ang likas na talento ni Alvin kaya nabuhay si Alvin. Ito ang Crouching Dragon Lake. Nasa loob ang estate ng Azure Cloud Mansion. Pagkaraan ng 10 araw, nang dumating ang pamilya ni Alvin na may 3, si Arwin, at ang iba pa sa labas ng ari-arian ng Azure Cloud Mansion kung saan makikita ang Crouching Dragon Lake, ipinaliwanag ito ni Alvin kay Arwin at sa iba pa. Azure Cloud Mansion. Kung si Arwin, Wilbur, ang Niger Twins o si Henry, nagningning ang lahat ng kanilang mga mata nang marinig nilang malapit na ang Azure Cloud Mansion. Ang Azure Cloud Mansion ay isa sa 2 pinakamakapangyarihang puwersa sa Lower Province ng Dao Martial Saint Land. Mula ngayon, magiging isa na sila sa mga miyembro sa pamamagitan ng mga koneksyon nila kay Alvin. Excited silang lahat. Kasama ni Alvin, ang Young Mansion Master ng Azure Cloud Mansion, na nangunguna sa kalsada, natural lang na makapasok sina Arwin, Wilbur, at ang iba pa sa Crouching Dragon Lake na tila ito ay hindi pa natukoy na teritoryo. Bago pumunta sa Central Main Hall ng Azure Cloud Mansion's main mansion, sinabi ni Alvin kay Megan na nakatayo sa tabi niya, "Little Megan, ibalik mo muna si Tantan." Masunuring tumango si Megan bago siya nagpaalam sa iba. Dinala niya si Tristan at umalis. Sa loob ng Central Main Hall sa main mansion ng Azure Cloud Mansion, sa wakas ay nakilala ni Arwin at ng iba pa si Raymond, ang ama ni Alvin, sa unang pagkakataon. Nakaharap sa sikat na Mansion Master ng Azure Cloud Mansion, si Raymond, bukod kay Jack na matagal nang sumusunod kay Alvin, nakaramdam ng kaunting awkward ang iba. Gayunpaman, gaya ng kasabihan, ang pag-ibig para sa bahay ay umaabot kahit hanggang sa mga uwak na damapo sa bubong nito, si Raymond ay hindi naglagay ng anumang mapagmataas na hangin nang makilala niya si Arwin at ang iba pa. Siya ay palakaibigan at madaling lapitan. Dahan-dahan nitong pinatahimik si Arwin at ang iba pa. Sa huli, nag-uusap pa nga sila at nagtatawanan na parang mga matandang magkaibigan na muling nagsama pagkatapos ng maraming taon na magkahiwalay. Master Arwin, Brother Flare, at kayong lahat, mula ngayon, maaari ninyong ituring ang lugar na ito bilang inyong tahanan. Hanggat manatili kayo sa Azure Cloud Mansion, poprotektahan kayo ng Azure Cloud Mansion. Hindi lang iyon, ngunit bibigyan din namin kayong lahat ng pinakamahusay na kapaligiran sa pagtatanim at mga mapagkukunan din, sabi ni Raymond kay Arwin at sa iba pa. Ang grupo ng mga tao sa kanyang harapan ay mga malalapit na kaibigan ng kanyang anak. Natural, siya, bilang ama ni Alvin, ay hindi magpapabaya sa kanyang pagtrato sa kanila. Salamat, Mansion Master Darfield.
Si Arwin at ang iba ay agad na nagpahayag ng kanilang pasasalamat nang marinig nila ang mga salita ni Raymond. Alvin, pagkatapos mong ayusin ang mga matutuluyan para sa iyong senior brother, Uncle Flair, at sa iba pa, halika at hanapin mo ako. Nang papaalisin na sana ni Alvin si Arwin at ang iba pa, ang boses ng kanyang ama ay umalingaw-ngaw sa kanyang pandinig sa sandaling lumabas siya sa malaking pinto ng Central Main Hall. Medyo malungkot ang boses ng kanyang ama. Agad na tumibok ang puso ni Alvin nang may mapang-akit na pakiramdam sa kanyang puso. Kahit na curious siya sa dahilan kung bakit siya hiniling ng kanyang ama na bumalik, isinantabi niya ang lahat para ayusin ang mga matutuluyan para kay Arwin at sa iba pa. Nang muling pumasok si Alvin sa Central Main Hall, tumingin siya kaagad sa kanyang ama at nag-aalalang nagtanong, "Ama, bakit mo ako hiniling na bumalik?" Sa sandaling ito, tanging mag-ama lamang ang naiwan sa Central Main Hall. "Alvin, may impormasyon tungkol kay Kelly at sa aking apo," sagot ni Raymond na may seryosong ekspresyon. "Kelly." Nang marinig ang kanyang mga salita, agad na nanliit ang mga mata ni Alvin. Bumilis din ang kanyang paghinga. "Pare, kumusta si Kelly at ang anak natin?" Batay sa mga salita ng kanyang ama, malinaw na ipinanganak ni Kelly ang isang anak na babae para sa kanya. Gayunpaman, hindi ito mahalaga sa ngayon. Ang pinakagusto niyang malaman ay kung paano si Kelly at ang kanyang anak na babae. "Si Kelly at ang iyong anak ay ligtas sa ngayon," muling sagot ni Raymond. Pansamantala. Sumimangot si Alvin. "Ama, anong ibig mong sabihin?" Napabuntong hininga si Raymond. "Ayon sa taong hiniling kong magtanong tungkol sa sitwasyon, parehong si Kelly at ang aking apo ay nakakulong sa enforcement hall ng Fire Worship Sect. Kasalukuyan nilang hihintay ang sect leader ng Fire Worship Sect na lumabas sa closed-door cultivation bago sila magpasya kung ano ang gagawin kay Kelly at sa kanyang anak." "Ano?" Bumungad kay Alvin ang takot. Si Kelly at ang kanyang anak na babae ay ikinulong ng mga tao mula sa Fire Worship Sect's enforcement hall. Huminga ng malalim si Alvin para kumalma bago siya tumingin kay Raymond at nagtanong, "Ama, maaasahan ba ang impormasyong ito?" "Ito ay 100% maaasahan." Tiwalang sabi ni Raymond. Kung ang balitang ito ay nakuha ng isang tagamasid, hindi niya ito paniniwalaan ng 100%, ngunit ang problema, ito ay impormasyong ibinigay sa kanya ng mailap at misteryosong matandang propeta. Ang matandang propeta na tumulong sa Asher Cloud Mansion na akitin si Elder Zorro mula sa Black Shetre Sect ay bumalik sa Asher Cloud Mansion ilang araw pagkatapos niyang paalisin si Zorro. Bukod sa ipaalam sa kanya na bumalik na si Zorro sa Upper Province, ipinaalam din niya sa kanya ang tungkol sa sitwasyon ni Kelly at ng kanyang anak. "Ama, maaari mo bang sabihin sa akin kung sino ang nagsabi sa iyo tungkol dito?" Tanong ni Alvin. "Alvin, ang taong nagsabi sa akin na ito ay ang matandang propeta na sikat sa buong Upper at Lower Province ng Dao Marshall Saint Land." Sagot ni Raymond. Ang matandang propeta. Si Alvin ay namangha. Ito ay dahil narinig niya ang tungkol sa matandang propeta at alam niyang sikat siya sa Dao Marshall Saint Land dahil sa kanyang kakayahang manghula. Sinasabing palaging tumpak ang mga hula ng matandang propeta. Tinawag pa siya ng mga tao sa Dao Marshall Saint Land na buhay na immortal. "Ama, kilala mo ba ang matandang propeta?" Si Alvin ay namangha. Hindi sumagi sa isip niya na kakilala ng kanyang ama ang matandang propeta. Ang matandang propeta ay sikat sa Upper Province, lalo pa ang Lower Province ng Dao Marshall Saint Land. Kahit na ang mga pinuno ng third-rate, second-rate, at first-rate na puwersa sa Upper Province ay maaaring hindi siya kilala. Gayunpaman, hindi lamang ang kanyang ama, isang pinuno lamang ng parang ikatlong antas na puwersa sa Lower Province, ang nakakakilala sa matandang propeta, ngunit tila sila ay kilalang kilala rin. Kung hindi, bakit niya ipapaalam sa kanyang ama ang bagay na ito? Mula sa narinig ni Alvin, maaaring hindi man lang kumilos ang matandang propeta sa ilalim ng utos ng mga pinuno ng mga first-rate na puwersa at ng tatlong malalaking sekta. "Nakilala ko siya sa isang aksidente. Pagkatapos noon, ilang beses na kaming nagkita kaya halos hindi na kami matawag na magkakilala." Bagamat sinabi ni Raymond kay Alvin ang tungkol sa matandang propeta, hindi niya sinabi sa kanya ang dahilan kung bakit nilapitan ang matandang propeta ay dahil mismo kay Alvin.
Ito rin ang tagubaylang iniwan ng matandang propeta. Sa ngayon, ayaw niyang ipaalam ito ni Raymond kay Alvin. Sa wakas ay naunawaan ni Alvin ang kalubhaan ng sitwasyon. Kasabay nito, naging malungkot ang kanyang ekspresyon. Dahil sinabi ito sa iyo ng matandang propeta, tiyak na totoo ang impormasyon. Ama, sinabi ba niya kung kailan lalabas sa closed-door cultivation ang sect leader ng fire worship sect? Nag-aalalang tanong niya. Hindi niya ginawa. Umiling si Raymond. Natural, gusto rin niyang malaman ang tungkol dito. Tinanong niya ang matandang propeta tungkol dito, ngunit sinabi ng matandang propeta na hindi niya alam. Wala man lang siyang magawa. Huminga ng malalim si Alvin, tila determinado siyang sabihin kay Raymond, Ama, aalis ako ngayon sa Azure Cloud Mansion at pupunta sa Upper Province. Noong una, binalak niyang umalis pagkaraan ng ilang sandali. Gayunpaman, ngayong nalaman niya ang tungkol sa sitwasyon ng kanyang nobya at anak na babae, ang kanyang puso ay napuno ng pagkabalisa. Desperado siyang pumunta sa Upper Province para iligtas ang kanyang fiancé at anak na babae. Hindi siya papayag na saktan sila ng sinuman. Mag-ingat ka. Hindi nagulat si Raymond sa desisyon ni Alvin. Ganyan din sana ang desisyon niya kung siya ang nasa kalagayan ng kanyang anak. Kung hindi siya ang mansion master ng Azure Cloud Mansion at may pamilya at grupo ng mga kaibigan na nangangailangan ng kanyang proteksyon, sinundan niya sana ang kanyang anak sa Upper Province. Oo naman. Mataimtim na tumango si Alvin bago niya pinuntahan ang kanyang ina ng mabilis upang sabihin sa kanya ang tungkol sa kanyang desisyon na umalis sa Azure Cloud Mansion ngayon upang magtungo sa Upper Province ng Dow Marshall Saint Land. Pupunta ka sa Upper Province ngayon. Alvin, ganoon ba talaga ka-urgent? Nakaramdam ng pag-aatubili si Rosa at nabigla sa bigla ang desisyon ng kanyang anak. Anong nangyari? Ina, may impormasyon tungkol kay Kelly, nag-aalalang sagot ni Alvin na may mapait na ekspresyon sa mukha, parehong nakakulong ang mag-ina sa enforcement hall ng Fire Worship Sect's enforcement hall. Hinihintay lang nila na lumabas ang sect leader of Fire Worship Sect mula sa closed-door cultivation bago sila magpasya kung ano ang dapat gawin sa kanila ng sect worship. Ng closed-door cultivation. Kelly. Mag-ina. Nang marinig ang kanyang mga salita, naging emosyonal si Rosa. Bukod sa pagkakaroon ng apo, nagkaroon din siya ng apo. Gayunpaman, nang manumbalik ang kanyang katinoan, sa wakas ay bumagsak ang mga salita ni Alvin. Namulat sa kanya ang takot nang mapagtanto niya ang sitwasyon ni Kelly at ng kanyang anak na babae. 1882. Alvin, mangyaring mag-ingat. Alam kong kailangan mong iligtas si Kelly at ang iyong anak na babae, ngunit ayaw kong magkaroon din ng anumang pinsala sa iyo. Nang malaman ni Rosa ang dahilan kung bakit sabik na sabik si Alvin na umalis sa Azure Cloud Mansion upang magtungo sa Upper Province, hindi na niya sinubukang pigilan siya. Pinaalalahanan lang siya nito na mag-ingat. Inay, alam ko. Tumango si Alvin. Nagpaalam na siya sa kanyang mga magulang. Sumunod, natural, hinanap niya ang kanyang kasintahang si Megan. Go! Mangyaring mag-ingat. Sana ay ililigtas mo si Sister Kelly at ang kanyang anak sa lalong madaling panahon. Nang malaman ni Megan na si Kelly at ang kanyang anak na babae ay nakakulong sa enforcement hall at nasa panganib, bumungad sa kanyang mukha ang takot. Hindi lang iyon, ngunit hinimok pa niya si Alvin na umalis sa lalong madaling panahon. Gagawin ko. Pagkatapos niyang yakapin si Megan at makasama siya ng ilang oras, sa wakas ay binitawan siya ni Alvin. Lumingon siya nang hindi man lang lumilingon. Hindi siya naglakas loob na tumalikod. Natatakot siya na baka ayaw niyang umalis. Bagamat medyo matagal na siyang nakabalik sa Azure Cloud Mansion, kadalasan ay naglilinang siya at bihirang sumama sa kanyang asawa at anak dahil sa 5 taong kasunduan. Pakiramdam niya ay isa siyang walang kakayahan na asawa at ama. Matapos makipaghiwalay kay Megan, hinanap ni Alvin sina Leia at Sofia. Aalis ka na agad. Matapos malaman na aalis na si Alvin, nagulat sina Leia at Sofia. Isang pahiwatig ng pananabik ang lumitaw sa kanilang mga mata ng taglagas. Kailangan kong pumunta sa Fire Worship Sect sa lalong madaling panahon at makaisip ng paraan para iligtas si Kelly at ang anak natin. Kung hindi, baka may mangyari sa kanila. Sabi ni Alvin. Puno ng pag-aalala ang boses niya. Tama.
Hindi pa babalik si Rina. Pagkatapos niyang magpaalam kina Leia at Sofia, biglang naalala ni Alvin si Rina nang siya ay aalis na. Si Rina ang manager ng malaking mansyon na binili niya sa Imperial City ng Crimson Sky Kingdom na sumunod din sa kanyang ina at ama sa Azure Cloud Mansion. Matagal nang nasa Azure Cloud Mansion si Alvin, ngunit hanggang ngayon, hindi niya ito nakikita. Katulad kina Leia at Sofia, lumabas siya para magsanay at maranasan ang buhay. Gayunpaman, siya ay umalis sa kanyang sarili. Hanggang ngayon ay wala pa ring balita tungkol sa kanya. Hindi. Umiling sina Leia at Sofia. Kung babalik siya, ipadala ang aking pagbati sa kanya. Sige, aalis na ako. Umalis si Alvin nang matapos siyang magsalita. Nakatitig sa silhwete ni Alvin mula sa malayo, natulala sina Leia at Sofia. Hanggang sa tuluyang nawala ang silhouette ni Alvin sa kanilang paningin ay bumalik sila sa kanilang katinoan. Nakangiti lang sila ng pilit sa isa't isa. Kung tretuhin niya ako tulad ng pagtrato niya kay Kelly, mamamatay ako nang walang anumang pagsisisi, mahinang sabi ni Leia. Ako rin. Nang marinig iyon, tumango si Sofia bilang pagsang-ayon. Natural, hindi narinig ni Alvin ang mga salita ng dalawang babae. Pagkatapos umalis sa tirahan ni Leia at Sofia, pumunta si Alvin sa Azure Cloud Platform upang hanapin si Gory. Sa simula, hindi niya nakalimutan ang pangakong ginawa niya kay Gory na sabay na pumunta sa Upper Province ng Dao Marshall Saint Land. Ang Azure Cloud Platform ay ang lugar kung saan nagtipon-tipon ang mga pinakatanyag na disipulo ng Azure Cloud Mansion. Kung dati, marahil ay interesado si Alvin sa Azure Cloud Platform. Gayunpaman, ang kanyang kasalukuyang lakas ay higit na nalampasan ang mga disipulo ng Azure Cloud Mansion sa Azure Cloud Platform. Natural lang na hindi siya interesado. Junior Brother Alvin. Nagulat si Gory sa biglang pagsulpot ni Alvin. Anong ginagawa mo dito? Dapat may dahilan para personal na pumunta dito si Alvin para hanapin siya. Gayunpaman, hindi niya mahulaan kung ano iyon. Senior Brother Gory, ihanda mo ang iyong sarili. Hahanapin kita muli sa loob ng 1 oras. Umalis tayo sa Azure Cloud Mansion at magtungo sa Upper Province. Kailangan kong magpaalam sa ilang tao pa. Pagkatapos nito, babalik ako para hanapin ka. Hindi nagpatalo si Alvin. Mabilis siyang umalis nang hindi naghihintay ng tugon ni Gory. Kailangan pa niyang magpaalam kina Arwin, Wilbur, at sa iba pa. Magkita tayo sa loob ng 1 oras sa Central Main Hall. Nabigla pa rin si Gory nang umalangaw-ngaw ang boses ni Alvin sa kanyang mga tainga. Mukhang may mali kay Junior Brother Alvin. Ayos lang. Malalaman ko mamaya kung bakit siya nagmamadaling pumunta sa Upper Province, bulong ni Gory sa sarili, unti-unting nawawala ang pagsimangot sa kanyang mukha. Junior Brother, aalis ka ngayon. Hindi lang si Arwin ang nakakita nito na kakaiba. Maging si Wilbur at ang iba pa ay nag-isip na kakaiba ito nang malaman nilang aalis si Alvin sa Azure Cloud Mansion at patungo sa Upper Province ngayon. Sa katunayan, noong pabalik na sila sa Azure Cloud Mansion, ilang beses na binanggit ni Alvin na aalis lang siya sa Azure Cloud Mansion at tatango sa Upper Province pagkatapos ng maikling panahon. Gayunpaman, sa kasalukuyan, tila nakalimutan na niya ang kanyang sinabi. Apurahan ang sitwasyon. Nakaharap sa nalilitong ekspresyon ni Arwin at ng iba pa, ipinaliwanag ni Alvin na may mapait na ekspresyon, nakatanggap lang ako ng impormasyon tungkol kay Kelly kaya kailangan ko siyang hanapin sa lalong madaling panahon sa Upper Province. Nang marinig ang kanyang mga salita, sa wakas ay naunawaan ni Arwin at ng iba pa. Pagkatapos magpaalam kay Arwin at sa iba pa, mga 30 minuto na ang nakalipas. Agad na tinungo ni Alvin ang Central Main Hall. Natuklasan niyang naghihintay na sa kanya si Gory. Junior Brother, may nangyari ba kaya nagmamadali ka pumunta sa Upper Province? May hindi tama. Naramdaman ni Gory na nagmamadaling umalis si Alvin dahil may nangyari. Hindi nagtagal ay nakuha niya ang sagot mula kay Alvin. Nang matuklasan niya ang dahilan, hinimok ni Gory si Alvin, "Tara na, Junior Brother Alvin." Pagkatapos, sabay na umalis sina Alvin at Gory sa Azure Cloud Mansion at nagtungo sa Hilaga. Ang daanan patungo sa Upper Province ng Dao Marshall Saint Land ay matatagpuan doon.
Binasag ni Gory ang katahimikan sa kanilang paglalakbay at itinuro ang malayo bago niya sinabi kay Alvin, naroon ang ari-arian ng punong tanggapan ng Mountain Shade Black Market. Nang marinig iyon, tumingin din si Alvin. Gayunpaman, usok lang ang kanyang nakita sa di kalayuan. Natural, iyon lang din ang nakikita ni Gory, ngunit halos alam niya kung saan matatagpuan ang estate ng headquarter ng Mountain Shade Black Market. Boom! 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 Biglang, isang nakakabinging pagsabog ang umalangaw-ngaw mula sa landas sa unahan nina Alvin at Gory. Habang papalapit sila ay palakas ng palakas ang tunog. May laban ba? Nagpalitan ng tingin sina Alvin at Gory. Nagulat silang dalawa. Junior brother Alvin, dapat ba tayong lumihis o huwag na lang natin silang pansinin at magpatuloy? Tumingin si Gory kay Alvin at nagtanong. Let's take a detour. Mukhang hindi mahina ang mga taong ito. Si Alvin ay sabik na pumunta sa Upper Province. Gusto niyang umiwas sa gulo kung maaari. Batay sa malaking kaguluhan sa kanilang harapan, sapat na para sabihin niya na medyo malakas ang magkabilang panig. Sa kasalukuyang lakas ni Alvin, sigurado siyang ang dalawang taong nag-aaway ay nasa exemplary saint stage o mas mataas. Hindi lang iyon, ngunit hindi rin sila ordinaryong maagang huwarang saint stage na mga powerhouse. Oo naman. Hindi tumutol si Gory sa desisyon ni Alvin na lumihis. Sa kasalukuyan, si Alvin ay tulad ng kanyang gabay. Nang malapit nang lumihis sina Alvin at Gory, isang malakas na tawa ang umalangaw-ngaw sa kanila. Baltazar, naisip mo bang darating ang araw na ito kung kailan mo ako pinahiya noon? Luis, kahit napatayin mo ako ngayon, mahihirapan ka ring makatakas sa kamatayan. Ang mga naglilinang ng Devouring Dark Devil technique ay nakatakdang magkaroon ng masamang wakas. May narinig pang boses. Gayunpaman, kung ikukumpara sa boses ng una, ang boses ng huli ay parang desperado. Nang marinig ni na Alvin at Gory ang mga boses, natulala sila. Kitang-kita nila ang gulat sa mga mata ng isa't isa. Siya si Luis. Napabuntong hininga si Gory. Talagang Palace Master Brooks iyon. Tumango si Alvin. Masasabi rin niyang ang boses ay ang dating Palace Master of Heaven Palace sa Mystical Sky Mansion, si Luis. Batay sa kanyang mga salita, halatang nakikipag-away siya kay Baltazar. Bukod dito, batay sa mga salita ni Baltazar, tila hindi na siya katugma ni Luis. Tara na. Bagamat alam ni Alvin na nauuna sila sa kanila, nagplano pa rin siyang lumihis. Pagkatapos ng lahat, si Luis ay hindi na ang Palace Master of Heaven Palace sa Mystical Sky Mansion. Sino ang nakakaalam kung sasalakayin niya siya at si Gory dahil nilinang niya ang Devouring Dark Devil technique? Hindi siya sigurado kung gaano kalakas si Luis sa kasalukuyan kaya hindi siya nang ahas na makipagsapalaran. Sige. Pareho ang iniisip ni Gory kay Alvin. Dahil dito, agad siyang pumayag na lumihis. Boom! 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 Mas maraming malalakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw sa hangin. Nakakabingi ang ingay nila. Bigla itong huminto. Natapos na, sabi ni Gory. Oo. Tumango si Alvin. Batay sa mga salita ni Luis at Baltazar kanina, mukhang hindi tugma si Baltazar para kay Luis. Idinagdag muli ni Gory. Sa tingin mo ba ay lalabas si Palace Master Brooks at lalaban kay Baltazar kung hindi siya siguradong matatalo niya si Baltazar? Sabi ni Alvin habang umiiling. Pakiramdam niya ay may sinabi lang si Gory na halata. Nang marinig iyon, napagtanto din ni Gory na ang kanyang mga salita ay kalabisan. Tumawa lang siya ng awkward. Whoosh! Si Alvin na may matalas na pandinig ay biglang narinig ang mahinang tunog ng sipol ng hangin habang ito ay palakas ng palakas. Damn it! Bumungad kay Alvin ang takot. Sa sandaling ito, napansin din ni Gory ang ingay na nagmumula sa likuran nila. Kinilabutan siya. Alvin. Gory. Isang bagzo ng hangin ang tila umihip kay Alvin at Gory. Sa isang iglap lang ay biglang may lumitaw na figure sa kanilang harapan. Matandang lalaki iyon. Ang matandang ito ay hindi estranghero kina Alvin at Gory. Siya ay walang iba kundi si Luis, ang dating Palace Master of the Heaven Palace sa Mystical Sky Mansion. Sa kasalukuyan, walang ekspresyon siyang nakatingin sa kanila habang humaharang sa kanilang dinadaanan.
Palace Master Brooks, matagal na. Hindi tulad ni Gory na may nakakatakot na ekspresyon sa mukha, bumalik sa normal ang ekspresyon ni Alvin. Bukod dito, nagkusa pa siyang batiin si Louis. 1883. Nang makatagpo ni Louis si Alvin, hindi niya ito tinawag na Alvin kundi bilang Alvin sa halip. Bagamat ibang-iba ang hitsura ni Alvin, masasabi niya mula sa presensya ni Gory na ang binata sa harap niya, ang young mansion master ng Azure Cloud Mansion, ay si Alvin ang dating numero 1 henyo sa mga nakababatang henerasyon sa Mystical Sky Mansion. Mula nang lumabas si Alvin sa Dragon Clan upang tuparin ang 5 taong kasunduan, at ang presensya ni Gory sa tabi ng Mansion Master ng Azure Cloud Mansion ay nalantad, ang peking pagkakakilanlan ni Alvin ay nalantad din. Ang henyo na iyon na ang likas na talento ay nakakuha ng lahat ng parang ikatlong antas na puwersa sa lower province ng sorpresa ay naging young Mansion Master ng Azure Cloud Mansion. Mabilis na kumalat ang balitang ito nang matapos ang 5 taong kasunduan. Marahil, bahagyang mabigla ang mga tagalabas kapag narinig nila ang balita. Gayunpaman, nang marinig ito ni Louis, iba ang pakiramdam niya sa iba. Ito ay dahil siya ang orihinal na Palace Master ng Heaven Palace sa Mystical Sky Mansion, at si Alvin ay sumali sa Heaven Palace. Ilang beses na siyang nakipag-interact dito. Gayunpaman, hindi sumagi sa kanyang isipan, kahit na sa kanyang pinakamaligaw na panaginip, na ang napakalaking henyo, si Alvin, ay magiging young Mansion Master ng Azure Cloud Mansion. Ano? Hindi ka natatakot sa akin? Tanong ni Louis habang iniawang niya ang dagwang ulo sa kanyang kamay nang makita niya kung gaano kalmado si Alvin. Bagamat ang ulo na hawak niya sa kanyang kamay ay halos puno ng dugo, agad na masasabi ni na Alvin at Gory na ito ay kay Baltazar, ang deputy leader ng Mountain Shade Black Market. Hindi lamang si Baltazar ang pinatay ni Louis, ngunit siya ay pinugutan pa ng ulo. Ito ay isang kalunos-lunos na tanawin. Bakit ako matatakot? Tanong ni Alvin bilang tugon sa tanong ni Louis. Natahimik si Louis sa sagot ni Alvin. Hindi na nagsalita si Alvin, at nagkatitigan lang sila. Pareho silang kalmado, ngunit si Gory na nakatayo sa gilid ay nabalisa. Mabilis niyang ipinadala ang kanyang boses gamit ang voice transmission kay Alvin. Junior Brother Alvin, itong Louis na ito ay hindi na dating Palace Master Brooks ng ating Heaven Palace. Nalinang niya ang devouring Dark Devil technique. Sa kasalukuyan, isa siyang Devil Cultivator na pumapatay ng mga tao na parang langaw. Huwag kang kumilos ng walang ingat. Kung hindi, mapapahamak tayo kung galit tayo sa kanya. Natakot si Gory na magagalit si Alvin kay Louis. Dahil maaaring patayin ni Louis ang deputy leader ng Mountain Shade Black Market, si Baltazar, nangangahulugan ito na ang kanyang cultivation base ay maaaring pumasok sa Mastery Exemplary Saint Stage o sa peak ng Intermediate Exemplary Saint Stage. Ang nasabing powerhouse ay hindi isang taong katapat niya. Para kay Alvin, kahit na ilabas niyang lahat ng kanyang mga diskarte at ginamit ang kanyang divine ability sa paggalaw, ang kanyang bilis ay nasa Intermediate Exemplary Saint Stage lamang. Ang kanyang mga pag-atake ay malayo sa Intermediate Exemplary Saint Stage. Ang lahat ng ito ay makikita ng patuloy na iniiwasan ni Alvin ang pag-atake ni Diego sa loob ng 5 taong kasunduan. Dahil dito, hindi inisip ni Gory na si Alvin ay katapat ni Louis. Si Louis ay hindi katulad ni Diego. Isa siyang tunay na powerhouse sa Intermediate Exemplary Saint Stage o mas mataas. Hindi lang iyon, ngunit hindi siya ang uri ng half-assed Intermediate Exemplary Saint Stage powerhouse na binago ng minanang divine ability tulad ni Diego. Sa huli, binasag muna ni Alvin ang katahimikan at nagtanong, Palace Master Brooks, ang dahilan kung bakit mo pinugutan ng ulo si Baltazar ay para ipahayag sa lahat ng tao sa Dow Marshall Saint Land na pinatay mo siya, tama ba? Tama. Tumanggaw si Louis. Alvin, aaminin kong napakatalino mo. Gayunpaman, hindi ka ba talaga nag-aalala na papatayin kita? Nang matapos ni Louis ang kanyang pangungusap, malamig na kumislap ang kanyang mga mata. Gusto mo? Tanong ni Alvin bilang ganti. Hindi inaasahan ni Louis na mananatiling kalmado si Alvin. Muli siyang natahimik. Maya-maya, umiling siya. Ayoko. Kung gayon, wala namang problema. Walang pakialam nang umiti si Alvin. O okay lang ba si Felina at ang iba pa?
Tanong ni Luis pagkatapos huminga ng malalim. Magaling sila, sagot ni Gory bago siya sinagot ni Alvin. Bago ito, sinadya ng Dalton clan na pahirapan sila pagkatapos mong lisanin ang Mystical Sky Mansion. Si Junior Brother Alvin ang tumayo para sa kanila at pumirma pa sa Death Pact kasama ang isang miyembro mula sa Dalton clan at pinatay siya. Mula noon, kahit na walang nakakaalam na hindi na sila mahirapan pa. Sinusubukan ni Gory na mangisda para sa mga papuri. Sa kanyang opinyon, kung nagpapasalamat si Luis kay Alvin, hindi niya sila sasalakayin. Wala siyang choice kundi ang mag-ingat. Kung tutuusin, gaya ng kasabihan, ang pag-iingat ay ang magulang ng kaligtasan. Salamat. Matapos marinig ang mga salita ni Gory, iba't ibang ekspresyon ang lumipas sa mukha ni Luis bago ito bumalik sa normal. Tumingin siya kay Alvin at bahagyang yumuko para ipahayag ang kanyang pasasalamat. Hindi na kailangang magpasalamat sa akin, Palace Master Brooks. Kaibigan ko si Felina, at kahit na hindi mo siya disipulo, hindi ako tatayo sa tabi, sabi ni Alvin habang umiiling. Kahit ano paman, kailangan ko pa ring magpasalamat sa iyo. Ako, si Luis, noon pa man ay alam na kung paano makilala ang kabaitan at masamang kalooban. Mataimtim na sagot ni Luis. Nakikita ko iyon. Mataimtim na tumango si Alvin sa kanyang ulo habang sinusulyapan niya ang dagwang ulo sa kamay ni Luis. Kung hindi dahil sa katotohanang malinaw niyang nakikilala ang kabaitan at masamang kalooban, bakit niya pababayaan ang kanyang sarili at susuko sa paglilinang ng Devil Dao Cultivation Method, ang Devouring Dark Devil Technique na kinasusuklaman ng lahat para patayin si Baltazar? Gayunpaman, hindi talaga sumagi sa isip ko na ikaw ang Young Mansion Master ng Azure Cloud Mansion. Alvin, niloko mo ang lahat, pati ako. Bigla, na parang may naalala siya, tumingin si Luis kay Alvin at iniba ang paksa habang siya ay maantong hininga. Batay sa ekspresyon ng kanyang mukha, malinaw na hindi niya sinisisi si Alvin. Palace Master Brooks, natatakot ako na mali ang pagkakaintindi mo. Hindi ko kayo nilinlang lahat. Umiling si Alvin. Noong nasa Mystical Sky Mansion ako, bagamat alam kong nasa lower province ng Dao Marshall Saintland ang tatay ko, hindi ko alam na siya pala ang Mansion Master ng Azure Cloud Mansion. Umalis lang ako sa Mystical Sky Mansion at pumunta sa Azure Cloud Mansion para makasama muli ang pamilya ko pagkatapos kong malaman na ako ang Young Mansion Master ng Azure Cloud Mansion. Ganyan talaga. Tumango si Gory bilang suporta sa mga salita ni Alvin. Nakikita ko. Sa wakas ay naunawaan ni Luis. Kung gayon, ako ang nagkamali sa iyo. Maliwanag na hindi nagduda si Luis sa mga salita ni Alvin. Hindi siya kailangang linlangan ni Alvin. Palace Master Brooks, ang dahilan kung bakit nilinang mo ang Devouring Dark Devil Technique ay para maghiganti, tama ba? Tanong ni Alvin habang nakatingin kay Luis. Hindi inaasahan ni Luis na tatanungin ito ni Alvin nang biglaan kaya naningkit ang kanyang mga mata. Junior Brother Alvin. Natarante si Gory at nag-aalalang nagtanong sa pamamagitan ng voice transmission, bakit mo siya tinanong tungkol dito? Sa opinyon ni Gory, ang Devouring Dark Devil Technique ay parang peklat sa katawan ni Luis. Okay lang kung walang nag-prod. Gayunpaman, kung may nag-udyok dito, tiyak na magagalit siya dahil sa kahihiyan. Ang aksyon ni Alvin ay katulad ng pagbuhos ng asin sa sugat ni Luis. Oo. Gayunpaman, sa pagtataka ni Gory, sa pagharap sa tanong ni Alvin, pinag-isipan ito ni Luis saglit bago siya tumango. Nagsisisi ka ba? Tanong ni Alvin. Hindi ko ginawa sa simula. Gayunpaman, ngayon na pinatay ko siya, nagsisimula akong magsisi. Napabuntong hininga si Luis habang sinusulyapan niya ang ulo ni Baltazar na hawak niya sa kanyang kamay. Ano ang maaari mong gawin ngayon kahit na pinagsisisihan mo ito? Huwag mong sabihin sa akin na maaari mong ihinto ang pagsipsip ng mahahalagang dugo at asensya ng mga kabataang babae upang linangin. Umiling si Alvin. Siyempre, kaya ko. Sa pagtataka ni Alvin, tumango si Luis. Ang Devouring Dark Devil Technique ay unang nilinang gamit ang negatibong Lunar Ray 4 sa gabi at ito ay isang orthodox top-tier na Devil Dao Cultivation Method.
Gayunpaman, may isang tao sa kalaunan ay lumikha ng isang shortcut upang linangin sa pamamagitan ng pagsipsip ng mahahalagang diwa at dugo ng mga kabataang babae. Ang bilis ng paglilinang ay higit na mabilis at malayong nalampasan ang bilis ng ordinaryong paglilinang, dahil hindi ko na kailangan pang magtanim doon. Para magamit ko ang shortcut. Ungol ni Luis habang nakatitig sa ulo ni Baltazar. Sana ay sinadya mo ang sinabi mo, Palace Master Brooks. Tiningnan ni Alvin si Luis nang makahulugan bago sinenyasan si Gory na umalis. Nang walang paalam kay Luis, nagpatuloy sila sa pag-alis. Hindi na sila kailangan pang lumihis kaya nagpatuloy sila sa pagpunta sa hilaga. Nakatitig sa mga silhwete ni na Alvin at Gory na nawawala sa kanyang paningin, sa wakas ay kumilos si Luis. Dinala niya ang ulo ni Baltazar at pumunta sa estate ng headquarter ng Mountain Shade Black Market. Thud! Isang mahinang tunog ang umalangaw-ngaw at ikinagulat ng ilang gwardya sa harap ng malaking pasukan ng headquarter ng Mountain Shade Black Market. Ano ito? Nang ilipat nila ang kanilang mga mata sa pinanggalingan ng tunog, napansin nila ang isang ulo sa lupa. Nagulat na naman sila agad. Bago pa malinaw na makita ng ilang gwardya sa malaking pasukan ng punong tanggapan ng Mountain Shade Black Market ang mukha ng ulo, isang maingay na boses ang umalangaw-ngaw, pakipasa ng mensahe kay Leader Dugo at sabihin na ito ay isang malaking regalo mula kay Luis sa Mountain Shade Black Market. Nang marinig ang boses na ito, natakot ang ilang gwardya. Sa sandaling ito, nabubuhay sila ng walang kabuluhan kung hindi pa rin nila masasabi na may dumating upang pukawin ang kanilang Mountain Shade Black Market. Whoosh! Whoosh! Ang mga tunog ng sipol ng hangin ay maririnig habang ang ilang mga disipulo na nagpapatrolya sa lugar sa itaas ng kalangitan ng estate ng headquarter ng Mountain Shade Black Market ay sumugod patungo sa pinanggalingan ng boses, sinusubukang hanapin ang taong nang ahas na pukawin ang kanilang Mountain Shade Black Market. Sa kasamaang palad, tila umalis ang taong iyon nang matapos siyang magsalita. Ang mga disipulong nagpapatrol mula sa Mountain Shade Black Market ay hindi siya mahanap. Panginoong Deputy Leader. Sa sandaling ito, nakita rin sa wakas ang mukha ng ulo ng ilang gwardya na nanatili sa malaking pasukan ng headquarter ng Mountain Shade Black Market. Hindi ba iyon si Baltazar, ang unang Deputy Leader ng Mountain Shade Black Market? Napatay ang Deputy Leader. Hindi lamang siya pinatay, ngunit siya ay pinugutan din. Gaano kalakas ang kanyang kaaway? Bawat isa sa mga gwardya ay natakot at naalarma. Hindi nila inasahan na may isang taong napakatapang sa lower province ng Dao Marshal Saint Land na naglakas loob siyang pukawin ang kanilang Mountain Shade Black Market sa napakagandang paraan. Hindi ba natatakot sa kamatayan ng taong iyon? Tama. Kanina, hindi ba sinabi ng boses na Luis ang pangalan niya? Mabilis na nanumbalik ang pakiramdam ng isa sa mga guard. 1884. Luis. Ang pangalang ito ay maaaring ituring na kilala sa lower province ng Dao Marshal Saint Land. Kanina, hindi alam ng mga bantay sa malaking pasukan ng headquarter ng Mountain Shade Black Market kung ano ang nangyayari. Gayunpaman, ngayong nabawi na nila ang kanilang katinoan, nagkatinginan sila sa gulat at hindi makapaniwala. Luis, ang dating Palace Master of Heaven pala sa Mystical Sky Mansion. Ang taong naglilinang ng devouring dark devil technique. Mukhang may chismis na nagsasabing ang dahilan kung bakit sinimulan ni Luis na linangin ang devouring dark devil technique ay para maghiganti kay Deputy Leader Feng. Noong una, hindi ko akalain na totoo ito. Gayunpaman, parang totoo. Si Deputy Leader Feng ay talagang pinatay ni Luis. Di nagtagal, kumalat ang balita tungkol sa pagkamatay ni Deputy Leader Baltazar sa buong headquarter ng Mountain Shade Black Market. Dahil dito, isang grupo ng mga matataas na opisyal ng Mountain Shade Black Market ang nagtipon kasama ang leader ng Mountain Shade Black Market na Dugo habang pinag-uusapan nila kung paano mahuli si Luis at patayin siya para makapaghiganti para kay Baltazar. Kasabay nito, si Luis na umalis sa headquarter ng Mountain Shade Black Market ay bumalik sa lugar kung saan siya kasalukuyang tinutuluyan. Ang lugar na kanyang tinutuluyan ay matatagpuan sa isang lambak sa liblib na bulubundukin na may dalawang simpleng bahay na gawa sa kahoy. Sa paghusga sa kahoy na ginamit sa pagtatayo ng mga bahay na gawa sa kahoy, ang mga ito ay itinayo kamakailan.
Inukupan niya ang isa sa mga bahay na gawa sa kahoy habang ang isa pang bahay na gawa sa kahoy ay inookupahan ng dating Young Mansion Master ng Rising Sky Mansion, si JC. Sa kasalukuyan, halos gumaling na ang kaluluwa ni JC, at sinusubukan nitong sumanib sa kanyang katawan. Sa sandaling ito ay ganap na sumanib sa kanyang katawan, magkakaroon siya ng bagong buhay at muling makikita ang liwanag ng araw. Creak! Bumukas ng walang babala ang pinto sa kahoy na bahay ni JC. Bumalik ka na. Bagamat hindi pa ganap na sumanib ang kaluluwa ni JC sa kanyang katawan, magagamit na niya ang kanyang divine consciousness ayon sa gusto niya. Dahil dito, madali niyang nakikilala ang kakapasok lang. Oo. Ang taong pumasok ay walang iba kundi si Luis. Sa sandaling ito, malamig na kumikinang ang mga mata ni Luis na nakatutok kay JC. Hindi ka ba lumabas para maghayganti kay Baltazar? Paano ito nangyari? Tanong ni JC. Napakabagal. Patay na siya, walang pakialam na sagot ni Luis. Mabuti. Kapag ako ay ganap ng umaling, isisiwalat ko sa iyo ang huling bahagi ng Devouring Dark Devil Technique. Sa hinaharap, makakagala tayo kahit saan natin gusto kung tayong dalawa ay magsanib puwersa. Tuwang-tuwang sabi ni JC. Natatakot akong hindi ka magkakaroon ng pagkakataong gawin iyon, biglang sagot ni Luis. Tumigil ka sa pagbibiro. Naisip ni JC na nagbibiro siya. Hindi ako nagbibiro. Ang boses ni Luis ay unti-unting naging malamig. Huwag kalimutan na kayo ni Jeff ay nanumpa sa Lightning Penalty Oath bago ko isiniwalat sa inyong dalawa ang Devouring Dark Devil Technique. Maliban na lang kung ako ang magkukusa na labanan kayong dalawa, hindi nyo talaga ako mapapatay. Kung papatayin mo ako, mamamatay ka. Si JC ay tila hindi nag-aalala. Huwag kang mag-alala. Hindi kita papatayin. Napag-isipan ko na. Kahit na hindi kita patayin, maaari ko pa ring gawin na hindi mo na muling makita ang liwanag ng araw ng walang hanggan. Nagsalita si Luis sa mas walang pakialam na tono. Anong sinusubukan mong gawin? Sa wakas, nagsimulang matarante si JC. Sa paghusga sa boses ni Luis, tila hindi siya nagbibiro. Sabihin mo sa akin, kung mawala ang lahat ng iyong mga paa, ano ang silbi doon kahit na ang iyong kaluluwa ay bumalik sa iyong katawan? Tila kinakausap ni Luis si JC, ngunit kasabay nito, tila kinakausap niya ang kanyang sarili. Hindi. Hindi mo magagawa iyon. Hindi mo magagawa. Hindi mo magagawa. Hindi mo magagawa. Nagpapanik ngayon si JC. Nang isalin niya ang kanyang boses kay Luis ay parang nawalan siya ng malay. Gayunpaman, hindi lang siya pinansin ni Luis. Sa pagtaas ng kanyang kamay, pinutol niya ang isa sa mga paa ni JC. Hindi mo ba gusto ang huling bahagi ng Devouring Dark Devil Technique? Dumagundong sa tainga ni Luis ang voice transmission ni JC. Bagaman ang kanyang kaluluwa ay hindi pa ganap na nakabalik sa kanyang katawan, at hindi niya naramdaman ang sakit, sa pamamagitan ng kanyang divine consciousness, masasabi niyang naputol ang isa sa kanyang mga paa. Plano kong linangin ng normal ang Devouring Dark Devil Technique sa pamamagitan ng paglamon sa Lunar Force sa hinaharap. Sa palagay mo kailangan ko pa ba ang huling bahagi ng technique? Walang pakialam na tanong ni Luis. Kasabay nito, pinutol niya ang isa pang paa ni JC. Sa huli, sa sigaw ng kawalan ng pag-asa ni JC, pinutol ni Luis ang lahat ng kanyang mga paa at itinapon siya sa isang tagong kuweba na matagal na niyang inihanda. Pagkatapos, tinuloy niya ang pagpuno sa butas ng pasukan at ikinulong si JC sa loob magpakailanman. Para naman sa kaluluwa ni JC na halos gumaling na, muli itong nasugatan ni Luis. Hindi lang iyon, ngunit nag-iwan pa siya ng isang malakas na kinakaing unti-unti na Devil Chi na patuloy na sisire sa kaluluwa ni JC, na pumipigil sa kanyang ganap na paggaling. Hindi niya mapatay si JC dahil sa panunumpa ng parusa sa kidlat kaya ito lang ang kaya niyang gawin. Matapos harapin ni Luis ang lahat, umakyat siya sa langit at tumingin sa direksyon kung saan matatagpuan ang ari-arian ng Mystical Sky Mansion at bumulong sa sarili, Mansion Master, kahit na hindi ko siya mapatay dahil sa kidlat na parusang panunumpa, hindi na siya maaaring magdulot ng gulo para sa Mystical Sky Mansion. Ito ang magiging parting gift ko sa Mystical Sky Lower Province bago ako umalis. Nang matapos siyang magsalita ay nagsimula na siyang maglakad pahilaga.
Bago niya pinatay si Baltazar, nakaisip na siya ng plano. Aalisin niya ang banta na ginawa ni JC sa Mystical Sky Mansion at aalis sa Lower Province ng Dao Martial Saint Land para sa Upper Province pagkatapos niyang patayin si Baltazar. Gusto niyang magsimula ng bagong buhay sa Upper Province. Gamit ang Devouring Dark Devil technique, naniwala siya na magagawa niya ang sarili niyang paraan kahit na hindi siya gumamit ng anumang shortcut. Sa sandaling ito, naramdaman niyang muling kumulo ang matuwid na dugo na nag-hibernate sa loob ng maraming taon sa kanyang katawan. Para siyang bumalik noong bata pa siya, nag-aalab sa katwiran. Ilang araw sa kanyang paglalakbay, nang marating na niya ang daanan na nag-uugnay sa Lower Province sa Upper Province, dalawang pamilyar na silhouette ang lumitaw sa mga mata ni Luis. Sila yon. May balak din ba silang pumunta sa Upper Province? Bulong ni Luis sa sarili. Nagawa niyang malaman iyon kahit papaano. Ang dalawang silhouette na nakita niya ay pag-aari ni na Alvin at Gory na nakatagpo niya hindi pa gaanong katagal. Whoosh! Sa isang kisap lang ng mata, naabutan ni Luis sina Alvin at Gory at lumitaw sa harap nila. Palace Master Brooks. Matagal nang napansin ni Alvin ang paggalaw sa likod nila. Gayunpaman, hindi niya naramdaman ang anumang galit mula sa taong nasa likod nila kaya hindi siya nag-abala tungkol dito. Sa sandaling ito, nabigla siya sa tao humarap sa kanila. Anong ginagawa mo? Hindi tulad ng sorpresa ni Alvin, namulat ang takot kay Gory nang makita niyang muli si Luis. Akala niya ay pinagsisihan ni Luis ang pagpapaalis sa kanya at kay Alvin, at narito siya para patayin sila. Alvin, pareho ba kayong papunta sa Upper Province? Tanong ni Luis. Oo. Tumango si Alvin bago siya nagtanong sa bahagyang gulat na boses, pinaplano mo rin bang pumunta sa Upper Province, Palace Master Brooks? Oo. Tumango si Luis. Ngayong naipaghiganti ko na ang sarili ko, wala na akong ugnayan sa Lower Province. Dahil dito, plano kong pumunta sa Upper Province para magsimula ng bagong buhay. Kung pareho kayong walang pakialam, bakit hindi muna tayo maglakbay ng magkasama? Nang marinig iyon, hindi kaagad sumagot si Alvin kay Luis, tumingin siya kay Gory upang makita kung ano ang kanyang opinyon. Ito ay dahil iginagalang din ang opinyon ni Gory. Pagkatapos ng lahat, hindi siya nag-iisa. Kung mag-isa lang siya, hindi niya iisipin na maglakbay kasama si Luis. Pagkatapos ng lahat, dahil nakaganti na siya, hindi na niya binalak na linangin ang Devouring Dark Devil technique gamit ang shortcut. Dahil bubuo siya ng Orthodox Devouring Dark Devil technique, maaari itong ituring na bumalik siya sa tamang landas. Gaya ng kasabihan, ang isang kriminal na nagbabago ng kanyang lakad ay higit na mahalaga kaysa ginto. Ngayong si Luis ay hindi na nagsagawa ng mga gawaing higit sa kasamaan, hindi siya nakaramdam ng pagtataboy ni Luis. Ang katotohanang hiningi ni Alvin ang opinyon ni Gory ay nagpainit sa kanyang kalooban. Junior Brother Alvin, ikaw ang magdesisyon. Gayunpaman, hinayaan pa rin ni Gory na si Alvin ang magdesisyon. Palace Master Brooks, sabay tayong maglakbay, sabi ni Alvin kay Luis. Halatang nasa sabik si Luis nang marinig ang kanyang sagot. Kung tutuusin, kung mag-isa siyang tatango sa Upper Province, mag-isa lang siya pagdating niya sa Upper Province. Wala siyang kakilala doon at kailangan niyang magsimula sa simula. Gayunpaman, kung ang kanyang mga kasamahan ay malakas din, ang mga bagay ay iba. Sa pinakakaunti, ang paglalakbay ay magiging bahagyang mas maayos. Bagamat tumahimik si Gory, nanatili pa rin siyang nagbabantay laban kay Luis. Naturally, napansin ito ni Luis. Gayunpaman, kumilos siya na parang hindi siya naabala nito. Sa loob-loob niya, nakaramdam siya ng pait. Kung ikukumpara kay Alvin, medyo maganda ang relasyon nila ni Gory noong nasa Mystical Sky Mansion sila. Si Alvin ay isang ordinaryong alagad ng palasyo ng langit habang ang una, sa mahigpit na pagsasalita, ay ang kanyang junior nephew pa rin. Magkasama silang tatlo na naglakbay at hindi nagtagal ay nakarating sila malapit sa daanan na nag-uugnay sa Lower Province sa Upper Province. Isang matayog na nyebe na bundok ang lumitaw sa harap nilang tatlo. Dahil sa geographical na lokasyon, ang lugar na ito ay natatakpan ng nyebe sa buong taon. Umuulan pa ng nyebe sa mga sandaling ito. Kuya Lantern.
Nakatagpo ni Alvin ang isang tagamasid sa tuktok ng bundok na nalalatagan ng nyebe. Si Elder Lanten ang nakilala niya sa Azure Cloud Mansion hindi pa katagal. Nang magkusa si Alvin na batiin si Elder Lanten, agad niyang nakilala siya bilang Young Mansion Master ng Azure Cloud Mansion, ang anak ni Mansion Master Raymond. Pupunta sa Upper Province. Tanong ni Elder Lanten. Oo. Tumanggaw si Alvin. Elder Lanten, bagamat alam namin na ang daanan ay nasa isang lugar dito, hindi pa rin namin ito mahanap sa kabila ng mahabang panahon. Maaari mo ba kaming ituro sa tamang direksyon? Matapos sumulyap ni Elder Lanten kina Lewis at Gory na nakatayo sa tabi ni Alvin nang walang pakialam, sinabi niya kay Alvin, sumunod ka sa akin. Kasabay nito, bumangon siya sa himpapawid at dinala si Alvin at ang dalawa pa sa gitna ng matayog na bundok ng nyebe. Malakas na umuulan ng nyebe kung saan niya dinala ang mga ito. Ang lahat ay natatakpan ng nyebe. Whoosh! Sa ilalim ng pagmamasid ni Alvin at ng dalawa pa, itinaas ni Elder Lanten ang kanyang kamay. Isang malawak na enerhiya ang lumitaw sa kanyang kamay. Habang winuwagayway niya ito sa kalangitan, isang di nakikitang enerhiya ang lumabas at tinangay ang isang bahagi ng nyebe na natipon sa baywang ng bundok na nagpapakita ng pasukan sa isang kuweba. Sa isang sulyap lang ay tuluyan ng madilim ang kuweba at wala man lang makita. Ito ba ang daanan patungo sa Upper Province? Sa pagtingin sa pasukan sa kuweba na ganap na karaniwan, si Gory ay bahagyang nadismaya. 1885. Hindi lang si Gory ang nakaramdam ng pagkabigo. Maging sina Alvin at Lewis ay hindi maiwasang makaramdam ng kabiguan at pagkalito nang makita nila ang pasukan sa kuweba. Sa katunayan, hindi lamang si Gory ang nabigo. Ito ang daanan na nag-uugnay sa Lower Province sa Upper Province. Ibang-iba ito sa inaasahan nila. Bagaman hindi nila inisip na ito ay magiging magarbong, naisip nila na ito ay hindi bababa sa mas mahusay kaysa sa malabong estado na ito. Marahil, may ibang mundo sa loob, naisip ni Alvin sa kanyang sarili. Whoosh! 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 Ang tagamasid, si Elder Lanten, ay hindi napansin ang pagkabigo ni Alvin at ng iba pang dalawa. Matapos alisin ang nyebe sa pasukan ng kuweba, nagpatuloy siya sa paggalaw. Sa isang kisap lang ng mata, 8 pasukan ng kuweba ang lumitaw sa harap ni Alvin at ng kanyang dalawang kasamahan. Sa kabuuan, mayroong 9 na pasukan ng kuweba sa baywang ng matayog na bundok ng nyebe. Kung ang isa ay titingnan ito mula sa malayo, makikita ang mga pasukan na bumubuo ng isang bilog. Elder Lanten, alin sa mga pasukan na ito ang patungo sa Upper Province? Tanong ni Gory kay Elder Lanten habang nakatingin sa kanya pagkatapos niyang mabawi ang kanyang katinoan. Halos mahulaan niya ang mga bagay na hindi tulad ng kanyang inakala. Ang 9 na pasukan ng kuweba na ito ay mayroong sandstones na sumusuporta sa Inter-Province Transportation Formation. Bawat isa sa 9 na kuweba na ito ay may standalone secondary formation. Kapag ang transportation formation ay na-activate na, ang 9 na secondary formation ay maa-activate din. Pagkatapos ay mauubos nila ang sandstones at magiging inter-province transformation formation. Pagkatapos nito, ikaw ay maaring makapasok sa Upper Leaper, sagot niya. Walang pakialam na tanong ni Lee. Samantala, nagsimula na naman siyang kumilos. Whoosh! Isang solidong sinag ng liwanag ang bumaril mula sa dulo ng kanyang daliri na parang isang ahas na elektrikal na pumailan lang sa kalangitan. Ang bilis! Nakuha lamang ni Alvin ang mahinang bakas pagkatapos ng sinag ng liwanag. Sa isang iglap lang ay nawala na ito. Nang maramdaman ni Lewis ang enerhiya mula sa sinag ng liwanag na ito, nanlamig ang kanyang gulugod. Nararamdaman niya na ang sinag ng liwanag na ito ay pinagsama ng isang nakakatakot na enerhiya. Kung hindi ito nakatutok sa matayog na bundok, ngunit sa kanya, hindi niya ito mapipigilan sa kabila ng katotohanan na ang kanyang cultivation base ay malapit nang makapasok sa Mastery Exemplary Saint Stage. Katotohanang stage ng santo. Ito ba ang enerhiya ng isang quintessential Saint Stage powerhouse? Bagamat nakaramdam ng pag-iingat si Lewis, makikita rin sa kanyang mga mata ang isang pahiwatig ng nilalagnat. Narinig niya na ang Watchers ng Dao Marshall Saint Land ay mga quintessential Saint Stage powerhouses. Sa kasalukuyan, hindi na siya katulad ng dati.
Bagamat hindi niya planong linangin ang Devouring Dark Devil technique sa pamamagitan ng pag-absorb ng mahahalagang dugo at asensya ng mga kabataang babae, 100% ang tiwala niya na makakahabol siya sa Watcher at makakapasok sa Quintessential Saint stage sa hinaharap. Hindi tulad nina Alvin at Louis na natigilan, dahil sa kanyang mas mahinang cultivation base, hindi napansin ni Gory ang sinag ng liwanag. Dahil dito, hindi siya nataranto o natigilan. Boom! Nang lumipat ang mga mata nina Louis at Alvin sa gitna ng bilog na nabuon siyam na kuweba kung saan dumaong ang sinag ng liwanag, sumabog ang nyebe na nasa itaas nito. Kasunod nito, agad na lumiwanag ang siyam na kuweba na madilim sa loob. Siyam na alon ng malakas na aura ang lumabas sa siyam na kuweba, na nagdiin kay Alvin at sa kanyang dalawang kasama. Napakalakas ng enerhiya. Ang mga Saint Stones sa loob ay dapat na mas mataas kaysa sa ikatlong gradong Saint Stones. Sa lower province ng Dao Martial Saintland, monopolyo ng quasi-third rate na puwersa ang quasi-third grade Saintstone Reserves. Ang quasi-third grade Saintstone Reserves ay ang pinakamahusay sa lower province ng Dao Martial Saintland. Ang pinakamahusay na Saintstones na ginawa ng mga reserbang ito ay mga third grade Saintstones lamang. Bukod dito, hindi rin ito nakagawa ng maraming pangatlong baitang Saintstones. Swish! 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 Di nagtagal, nakita ni Alvin at ng kanyang dalawang kasamahan ang isang bagay na kumislap sa kanilang mga mata. Natuklasan nila na ito ay siyam na sinag ng liwanag na may iba't ibang kulay na bumaril mula sa siyam na kuweba patungo sa kalangitan sa napakabilis na bilis. Sa siyam na kulay, 7 sa kanila ang mga kulay ng bahaghari. Ito ay pula, orange, dilaw, berde, asul, indigo, at violet. Ang natitirang dalawang kulay ay puti at itim. Boom! Sa ilalim ng maingat na mga mata ni Alvin at ng kanyang dalawang kasama, nagbanggaan ang siyam na enerhiya at nagdulot ng malakas na ingay. Pagkatapos, ang siyam na alon ng enerhiya ay nagsimulang magsama-sama. Sa huli, ang itim at puti na enerhiya ang pinakakilala. Nakabuo sila ng pattern na pamilyar kay Alvin. Tai Chi. Ang Yin-Yang Diagram. Ang Yin-Yang Diagram ay lumipad sa himpapawid. Isang translucent at misteryosong enerhiya ang natipon sa itaas nito. Mula sa malayo, kasama ang Yin-Yang Diagram bilang background, makikita ang translucent na enerhiya na tila nabuo sa isang cylindrical na hugis. Ito ang Interprovince Transportation Formation. Sa sandaling pumasok ka, makapasok ka sa daanan na nag-uugnay sa lower province sa upper province. Kasabay nito, ang boses ni Elder Lanten ay umalangaw-ngaw, ang daanan ay hindi mahaba o maikli. Gayunpaman, may mga panganib na nakaabang doon. Magiging mapanganib lamang ito sa mga nasa ibaba ng Eminent Saint Stage. Ang isang Eminent Saint Stage powerhouse ay maaaring maprotektahan ang kanyang sarili, ngunit ang mga may mas mataas na cultivation base ay maaaring maprotektahan ang kanyang sarili at ang kanyang mga kasama kung pipiliin niya. Agad na inilipat ni Alvin at ng kanyang dalawang kasama ang kanilang atensyon sa Interprovince Transportation Formation. Tungkol sa mga bagay na binanggit ni Elder Lanten tulad ng kung paano ang mga nasa Eminent Saint Stage at mas mataas ay maaaring umasa sa kanilang lakas upang makatawid sa daanan patungo sa Upper Province, narinig na nilang lahat ito noon kaya hindi na sila nagulat. Mas interesado sila sa Transportation Formation. Bukod sa enerhiya mula sa Saint Inscription, tila may enerhiya rin mula kay Dao Talisman sa Transportation Formation. Kahit na medyo malayo ang formation, ramdam ni Alvin ang aura ng Transportation Formation. Bukod dito, pagkatapos niyang palihim na buhayin ang kanyang strange pupil, makikita rin niya ang bahagyang nakatagong anting-anting sa loob ng Transportation Formation. Isa itong Dao Talisman. Maaaring sabihin na ang Interprovince Transportation Formation na ito ay nabuo mula sa kombinasyon ng mga enerhiya ng Saint Inscription at ng Dao Talisman. Kuya Lanten. Huminga ng malalim, tumingin si Alvin kay Elder Lanten at binibigkas ang tanong sa kanyang puso, sino ang nagtayo nitong Transportation Formation? At saka, ang mga Saint Stone sa siyam na kuweba ay hindi mga pangatlong baitang Saint Stone, tama? Sa sandaling magsalita si Alvin, agad niyang sinabi ang dalawang pinakamalalaking tanong na nasa isip niya.
Sobrang curious siya sa taong nagtayo nitong transportation formation. Bukod pa riyan, na-curious din siya kung ilang Saint Stones at kung anong grade ang mga ito para suportahan ang transportation formation. Naramdaman niya na ang mga Saint Stone na sumusuporta sa transportation formation ay hindi nagmula sa lower province ng Dao Marshall Saint Land. Ang isang pangatlong baitang lamang at parang ikatlong baitang Saint Stones ay hindi makakasuporta sa formasyong transportasyong ito. Ang transportation formation na ito ay narito na mula nang mahati ang Dao Marshall Saint Land sa dalawa. Noon, ang transportation formation na ito ay itinayo sa ilalim ng pamumuno ng isang reclusive senior na nasa 9th form of the Saint Celestial Stage. Ang mga kasali ay nasa itaas ng 7th form of the Saint Celestial Stage. Hindi lang iyon, ngunit mayroon din silang higit 10. Nang magsalita si Elder Lanten, ang kanyang tinig ay puno ng paggalang. Ang ika-9 na anyo ng Saint Celestial Stage. Alvin man, Gory o Lewis, hindi nila maiwasang mapabuntong hininga nang marinig ang kanyang mga salita. Ano ang ika-9 na anyo ng Saint Celestial Stage? Ang nasabing powerhouse ay mayroon ng isang paa sa Devata Realm. Sa Dao Marshall Saint Land, ang mga nasa 9th form of the Saint Celestial Stage ay kilala rin bilang half-celestial ng mga karaniwang tao dahil mayroon na silang isang paa sa Devata Realm. Sinasabing kapag ang mga powerhouse sa 9th form of the Saint Celestial Stage ay nakaligtas sa Celestial Ascension Calamity at umakyat sa Devata Realm, sila ay magiging isang tunay na celestial na nilalang at hindi nila mapapansin ang mga karaniwang tao. Sa pamamagitan lamang ng pagdinig tungkol sa mga taong sangkot sa pagtatayo ng Inter-Province Transportation Formation mula kay Elder Lanten, naisip na ni Alvin at ng kanyang dalawang kasama kung gaano kalaki ang sukat ng proyekto. Ito ay dahil sa pinagsamang pagsusumikap ng mga nauna na nagdulot ng kaginhawahan para sa mga susunod na henerasyon. Gaya nga ng kasabihan, ang isang henerasyon ay nagtatanim ng puno kung saan ang mga susunod na henerasyon ay makapagpahinga sa ilalim. Para sa kadahilanang ito, si Alvin ay napuno ng labis na paghanga nang isipin niya ang tungkol sa mga powerhouse na iyon. Para sa Saint Stones na kailangan upang suportahan ang Inter-Province Transportation Formation, lahat sila ay pananagutan ng lahat ng first-rate forces sa Upper Province, kasama ang first-rate force na pinanggalingan ko. 70% ng Saint Stones sa loob ay first-grade Saint Stones habang ang natitirang 10% ay quasi-celestial grade Saint Stones. Patuloy na idinagdag ni Elder Lanten. 70% ng mga ito ay mga unang gradong Saint Stones. Napabuntong hininga si Alvin. Si Gory at Lewis ay natigilan din. Elder Lanten, mas mahalaga ba ang quasi-celestial grade Saint Stones kaysa sa first-grade Saint Stones? Mataimtim na tanong ni Alvin. Oo. Tumango si Elder Lanten bago nagpatuloy sa pagsasabing, ang quasi-celestial grade Saint Stones ay kadalasang nagmumula sa quasi-celestial grade Saint Stone reserves. Naturally, first-grade Saint Stone reserves ay minsan ay gumagawa ng ilan sa mga ito. Ang mga first-rate na puwersa sa Upper Province ay karaniwang kumokontrol sa 1 hanggang 2 first-grade Saint Stone reserves. Paano ang 3 dakilang sekta kung gayon? Tanong ni Alvin habang kumikislap ang kanyang mga mata. Sa Dao Marshall Saint Land, ang 3 malalaking sekta ay nakatayo sa itaas ng mga first-rate na puwersa. Sila ang pinakamalakas na puwersa sa Upper Province ng Dao Marshall Saint Land. Ang 3 dakilang sekta. Nang marinig ang tanong ni Alvin, isang bakas ng galit ang biglang sumilay sa mga mata ni Elder Lanten. Namonopolyo na ng 3 malalaking sekta ang tanging 3 quasi-celestial grade Saint Stone na reserba sa Upper Province ng Dao Marshall Saint Land. Bukod dito, monopolyo pa nga nila ang hindi bababa sa 20 first-grade na Saint Stone na reserba. Bagamat ganoon ang kaso, humihiling pa rin sila ng mga first-rate na puwersa para matustusan ang Saint Stones na kailangan para suportahan ang Inter-Province Transportation Formation kahit isang solong Saint Stone na formation. Lalong nagalit si Elder Lanten habang nagsasalita siya. Ito ay maaari ding ituring bilang kanyang tunay na iniisip bilang isang miyembro ng isang first-rate na puwersa sa Upper Province ng Dao Marshall Saint Land. Natural lang sa kanya ang magalit. Ang 3 malalaking sekta ay pinagsasamantalahan ang iba sa lahat ng ito, ngunit ang mga tao mula sa mga first-rate na puwersa ay hindi nang ahas na magsalita at magpakita ng kanilang galit.
Bilang miyembro ng First Rate Force, sinamantala ni Elder Lanten ang pagkakataong ito at inilabas ang naipon na galit sa kanyang puso. Napasimangot sina Alvin, Gory, at Louis nang marinig ang kanyang mga salita. Masyado nang lumayo ang tatlong dakilang sekta. Napakaraming reserve ang Saintstone sa unang baitang at maging ang mga parang celestial grade Saintstone na reserba, ngunit isipin na hindi sila handang makipaghiwalay sa isang Saintstone para suportahan ang Inter-Province Transportation Formation. Ano? Gusto ba nilang itago ang kanilang mga Saintstone upang mailibing ito kasama nila kapag namatay sila? Si Gory ay nag-aapoy sa matuwid na galit. Si Alvin at Louis, sa kabilang banda, ay nanatiling kalmado. Bagamat naramdaman din nila na napakalayo na ng tatlong malalaking sekta, sino ang masisisi nila dahil mas malakas ang mga dakilang sekta kaysa sa mga first-rate na puwersa. Ito ay isang mundo kung saan ang malakas ang namuno. Kung ang mga first-rate na puwersa ay nasa posisyon ng mga dakilang sekta, sasamantalahin din nila ang mga mas mahina kaysa sa kanila. 1886. Gaano man karaming sama ng loob ang mayroon si Elder Lanten dahil sa kawalang katarungang ginawa sa first-rate force na kanyang pinanggalingan, na ilalabas lamang niya ang kanyang galit sa harap ni Alvin at ng kanyang dalawang kasama. Bagamat hindi nito mababago ang sitwasyon, mas gumaan ang pakiramdam niya pagkatapos na magbulalas dahil sa wakas ay nailabas na rin niya ang lahat ng kanyang nakakulong frustrations. Go! Mag-ingat sa pagdating sa Upper Province dahil ito ay mas malupit kaysa sa kung ano ang naisip mo. Pinakamabuting lahat sa inyo ay humanap ng sekta na sasalihan at umasa. Ang rate ng pagkamatay ng mga walang sekta na magsasaka ay ang pinakamataas sa Upper Province, same time na paalala ni Elder Lanten sa kanila habang si Alvin at ang kanyang dalawang kasama ay tumuntong sa Inter-Province. Maraming taon na ang nakararaan, nang ang Dow Marshall Saint Land ay hindi nahati sa dalawa, ang kabuoang lakas ng Dow Marshall Saint Land ay hindi kasing lakas ng kasalukuyan. Pagkatapos, nang ito ay nahati sa dalawa, ang Upper Province, isang pseudo-standalone na kaharian, ay nagkaroon ng mas mahusay na kapaligiran sa paglilinang at mga mapagkukunan ng paglilinang kumpara sa Lower Province. Dahil sa limitasyon ng cultivation resources, ang mga powerhouse sa Dow Marshall Saint Land noong panahong iyon ay nagpaligsahan para makapasok sa Upper Province. Ang mga puwersang nasa itaas ng mga puwersang pangatlong antas ay nagsimula ring pumasok ng sunod-sunod. Dahil dito, umunlad ang Upper Province at napuno ng malalakas na tao. Ang ama ni Alvin, si Raymond, ang mansion master ng Asher Cloud Mansion, ay mayroong cultivation base sa tuktok ng Exemplary Saint Stage. Nang ibigay niya ang ilan sa kanyang mga diskarte, ang kanyang lakas ay maihahambing sa isang powerhouse sa early quintessential Saint Stage. Bukod dito, malawak din siyang kinilala bilang isa sa dalawang pinakamalakas na lalaki sa Lower Province. Ang gayong tao ay maaaring ituring na kapansin-pansin. Gayunpaman, kung ang gayong tao ay nakatira sa Upper Province, hindi siya maituturing na kapansin-pansin kahit na hindi siya ituring na napakasama. Sa Upper Province ng Dow Marshall Saint Land, ang mga ranking ng Marshall, Dow, at Devil Cultivators ay direktang nirerango sa Supreme Saint Ranking. Ang Supreme Saint Ranking ay isa ng maayos na ranking bago nahati ang Dow Marshall Saint Land sa Upper Province at Lower Province. Ang Panginoon ni Alvin, ang taong kilala bilang Sword Saint ng mga karaniwang tao, ang kahalili ng 7 Absolute Sex First Absolute, Fog Rain, Bert Ing, ay minsang naunang nirerango sa Supreme Saint Ranking. Ang taong unang nirerango sa Supreme Saint Ranking ay malawak na kinikilala bilang pinakamalakas na tao sa buong Dow Marshall Saint Land. Ito ang pinakamataas na karangalan na maaaring makuha ng isa. Mula nang hatiin sa dalawa ang Dow Marshall Saint Land, ang mga powerhouse na nirerango sa Supreme Saint Ranking ay palaging mga powerhouse mula sa Upper Province. Wala sa mga powerhouse sa Lower Province, kahit na si Raymond o Dugo, ang nakapaglagay sa ranking kahit na sa huling lugar. Kahit na ang taong iyon, si Elder Zorro mula sa Black Shetre Sect, na isang powerhouse ng Saint Celestial Stage ay wala pa sa top 500 ng Supreme Saint Ranking. Makikita ng isa kung gaano karaming mga hindi natuklasang talento ang nakatago sa Upper Province ng Dow Marshall Saint Land. Ano man ang mangyari, si Zorro ay isang elder pa rin ng Black Shetre Sect. Gayunpaman, mahirap pa rin para sa kanya na makapasok sa top 500 sa Supreme Saint Ranking.
Maraming powerhouse sa Dow Marshall Saintland, kaya naman napakadelikado nito. Salamat sa iyong paalala, Elder Lanten. Alam ni Alvin at ng kanyang dalawang kasamahan ang sitwasyon sa Upper Province ng Dow Marshall Saintland. Nang marinig nila ang paalala ni Elder Lanten, naging seryoso kaagad ang kanilang mga ekspresyon. Pumunta ka. Sumulyap si Elder Lanten sa Inter-Province Transportation Formation at sinabi kay Alvin at sa kanyang dalawang kasama, sa tuwing i-activate ang Inter-Province Transportation Formation, tatagal lang ito ng 15 minuto. Tumango ang tatlo bago lumipad, halos sabay na pumasok sa Inter-Province Transportation Formation. Sa sandaling pumasok sila sa Inter-Province Transportation Formation, naramdaman ni Alvin na parang may banayad na enerhiya ang bumalot sa kanya. Sa sandaling bumalot sa kanya ang enerhiyang ito, ang lahat ay nagdilim ng walang babala. Nang muling lumitaw ang liwanag, natuklasan niyang nakatayo siya sa isang daanan na nabuo ng isang translucent barrier. Mahaba ang daanan at nakaunat hanggang sa nakikita ng mga mata. Whoosh! Whoosh! Kasabay nito, isang malakas na ingay ang umalangaw-ngaw sa mga tainga ni Alvin. Sa nangyari, may mga electrical snake-like energies na umaagos sa labas ng translucent barrier na bumubuo sa daanan. Paminsan-minsan, ang ilan sa mga enerhiya ay nagawang lampasan ang hadlang. Gayunpaman, sa sandaling pumasok sila sa hadlang, ang kanilang mga puwersa ay lubhang nabawasan. Kahit na noon, sa mahina nitong estado, imposible pa rin para sa mga nasa ibaba ng Eminent Saint Stage na mabuhay. Tanging ang mga nasa Eminent Saint Stage o mas mataas lamang ang makakaharap nito. Iniwasan ni Alvin ang enerhiya na nagawang makalusot sa hadlang habang iniisip niya sa sarili, ito ba ang spatial turbulence na kailangan nating pagdaanan kapag naglalakbay tayo sa pagitan ng mga kaharian? Ang dahilan kung bakit alam niya ang tungkol dito ay dahil sa pagpapaliwanag sa kanya ni Elder Hal tungkol sa paglalakbay sa pagitan ng mga kaharian at spatial turbulence bago ito. Ayon kay Elder Hal, hindi magiging masyadong malakas ang spatial turbulence na naranasan habang naglalakbay sa pagitan ng mababang antas ng mga mundo sa mundo. Ang malalakas na powerhouse ay madaling matanggal ang mga enerhiyang ito. Kung ilalagay ang ilang hakbang, halimbawa, ang transportation formation, ito ay magpahina sa enerhiya mula sa spatial turbulence na nagawang pumasok sa spatial transfer passage na kahit isang Eminent Saint Stage powerhouse ay madaling harapin ito. Ang lugar na kinaroroonan ngayon ni Alvin ay isang spatial transfer passage mula sa lower province patungo sa upper province. Ang mala-tunnel na daanan na nabuo ng isang translucent na hadlang ay hamarang sa karamihan ng mga enerhiya mula sa spatial turbulence. Kahit na ang cultivation base ni Alvin ay nasa tuktok ng Eminent Saint Stage, dahil sa pagkakaroon ng Sun True Origin, batay sa enerhiya sa kanyang katawan lamang, hindi siya mas mababa sa isang powerhouse sa tuktok ng Divine Saint Stage. Dahil dito, naging madali para sa kanya na maglakbay sa spatial transfer passage. Si Gory ay isang early Divine Saint Stage martial cultivator. Sumunod siya ng malapit sa tabi ni Alvin, nakaka-relax siya gaya ni Alvin. Hindi na kailangang banggitin si Lewis na ang cultivation base ay mas mataas kaysa sa kanila. Mayroon na siyang isang paa sa Mastery Exemplary Saint Stage kaya't ang hamina na enerhiya mula sa spatial turbulence ay hindi na nakaabala sa kanya. Whoosh! Whoosh! Nagkatinginan silang tatlo ng walang sabi-sabi at nagkasundo. Sa susunod na sandali, umangkas sila sa kabilang dulo ng daanan sa pinakamabilis nilang bilis. Walang nakakaalam kung gaano karaming oras ang lumipas. Parang mga segundo, ngunit sa parehong oras, tila isang siglo na ang lumipas. Habang sila ay lumilipad pasulong, natuklasan ni Alvin na ang kanyang katawan ay binalot muli ng banayad na enerhiya. Katulad ng dati, nagdilim ang lahat ng nasa harap niya. Nang muling lumitaw ang liwanag, natuklasan niyang nakatayo siya sa isang malaking hardin ng mga halamang gamot. Ang dahilan kung bakit alam niyang siya ay nasa isang halamanan ng damo ay dahil sa sariwa at kaaya-ayang amoy ng mga halamang gamot. Habang pinag-aaralan niya ang kanyang paligid, napansin niya maraming spirit medicine ang nakatanim sa bawat sulok ng hardin. Whoosh! Whoosh! Noong pinag-aaralan pa ni Alvin ang kanyang paligid, narinig niya ang dalawang tunog ng hangin na sumipol sa tabi niya. Ang nangyari, ito ay sina Gory at Lewis. Pareho silang natigilan ng matuklasan nilang nakatayo sila sa isang hardin ng mga halamang gamot.
Napakaraming spirit medicine. Ang Upper Province ay talagang kamangha-mangha. Si Lewis ay namangha. Sa Lower Province ng Dao Marshall Saint Land, ang lugar kung saan lumago ang spirit medicine ay napakabagsik. Kahit na gusto ng isa na itanim ito, ang lupa ay kailangang maging angkop para ito ay lumago. Ang ganitong uri ng lupa ay napakabihirang at mahalaga sa Lower Province. Dahil dito, alam nilang ang lupa dito ay ang napakahalagang spirit soil. Napakaraming spirit soil. At napakaraming spirit medicine. Kami ay mayaman. Kami ay mayaman. Kami ay magiging mayaman. Kasabay nito, nabawi ni Gory ang kanyang katinoan at tinitigan ang malawak na kalawakan ng spirit soil at spirit medicine na may nagniningning na mga mata. Para bang angkinan na niya ang lahat ng ito. Si Alvin at Lewis, sa kabilang banda, ay naging solemn na sa halip habang nakatingin sila sa isa't isa. Baka sa mga mata nila ang pagkabalisa at pag-aalala. Senior Brother Gory, itong spirit soil and spirit medicines ay dapat may nagmamay-ari. Kung hindi, hindi sana sila lumaki sa ganoong kaayusan. Hindi lang iyon, ang isang taong nagmamay-ari ng napakalaking hardin ng mga halamang gamot sa Upper Province ay hindi isang taong madali nating masaktan. Pinaalalahanan ni Alvin si Gory sa mahinang boses. Nang marinig iyon, sinimulan ni Gory na pag-aralan ng mabuti ang mga spirit medicine sa paligid. Di nagtagal, natuklasan niya na ang mga spirit medicine ay talagang nakatanim sa maayos na paraan. Bukod dito, ang agwat sa pagitan ng bawat spirit medicine ay tumpak din. Agad ding naging solemn na ang ekspresyon ni Gory. Talagang may-ari talaga. Damn it! Saan tayo nag-teleport? Ang Inter-Province Transportation Formation sa Lower Province ng Dao Marshall Saint Land ay naayos sa isang lugar ngunit ang mga nasa Upper Province ay naayos sa iba't ibang lugar. Walang nakakatiyak kung saan sila dadalhin sa Upper Province. Ang tanging bagay na tiyak ay ang mga tumuntong sa formation ng transportasyon ay ipapadala sa parehong lugar. Tara na. Nang walang pag-aalinlangan, mabilis na bumangon sa hangin si Alvin at sinenyasan sina Gory at Lewis na umalis. Natatakot siya na kung mananatili sila rito, magagalit ang may-ari kapag nakita niya sila doon. Hindi mahalaga kung ang hardin ng damo ay pag-aari ng isang tao o isang sekta, hindi nila kayang saktan ng sinuman sa lahat. Nang marinig ang magaan na utos ni Alvin, sina Gory at Lewis na alam na ang lugar na ito ay parang bombang oras ay agad ding bumangon sa ere ng walang pag-aalinlangan. Nang lumabas ang kanilang mga lakas mula sa kanilang mga katawan, at malapit na silang umalis sa hardin ng damo sa pinakamabilis nilang bilis. Dahil nandito na kayong lahat, hindi na kailangan pang umalis. Isang boses ang biglang umalangaw-ngaw sa hangin. Matanda na ang boses, at walang argumento ang tono nito. Sa sumunod na sandali, naramdaman ni Alvin ang isang alon ng enerhiya na dumapo sa kanya na parang bundok. Boom! Sa sandaling ito, pinigilan din ng nakakatakot na enerhiya ang Sun True Origin na lumalabas sa katawan ni Alvin, na nagdulot sa kanya ng marahas na pagbagsak sa lupa. Sina Gory at Lewis ay nasa parehong sitwasyon din. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.